Akala mo ba ay mababayaran ng perang yan? Ang kahihiyang idinulot mo sa pamilyang ito, Freddy? Napakakapal din ng mukha mong humarap sa akin pagkatapos mong magpakasawa sa kama ng ibang lalaki. Ang boses ni Doña Consuelo ay parang latigo na humiwa sa katahimikan ng mansyon. Sa mga kamay ni Freddy, nanginginig ang isang piraso ng tseke, isang tseke ay nagkakahalaga ng 50 milyong piso. Ito ang lahat ng perang itinabi niya mula sa kanyang sariling mana. Ang perang dapat sana ay magliligtas sa kumpanya ng mga Valderrama. Mula sa bangkarot, ito sana ang kanyang regalo para sa kanilang 3 anibersaryo ni Fernando. Dahan-dahang itinaas ni Freddy ang kanyang paningin. Nakita niya ang kanyang asawa si Fernando na nakatayo sa likuran ng kanyang ina. Umiwas ito ng tingin. Ang lalaking pinang-akuan niya ng habang buhay, ang lalaking ipinagluto niya ng kanyang paboritong kare-kare bago ito dumating, ay hindi man lamang makatingin sa kanyang mga mata. Mama, ano pong ibig ninyong sabihin? Ang boses ni Freddy ay halos isang bulong puno ng kalituhan na unti-unting napapalitan ng malamig na takot. Ito po ang pambayad sa utang ng kumpanya. Inihanda ko ito para sa inyo. Isang malutong na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Consuelo, isang tawang puno ng pangungutya. Pambayad? O baka naman bayad puri dahil alam mong mabubunyag na ang kalandian mo? Huwag ka na magmalinis, Freddy. Alam namin ang lahat. Biglang isinalubong ni Doña Consuelo ang isang makapal na sobre sa mukha ni Freddy. Nagkalat ang mga litrato sa sahig mga larawa ang kuha sa madidilim na sulok kung saan ang isang babaeng kamukha ni Freddy ay tila nakikipagpalitang loob sa kanyang kapatid sa labas. Ang bawat larawan ay isang kasinungalingan, ngunit sa mga mata ng mga Valderrama, yon ang katotohanang gusto nilang makita. Fernando! Tawag ni Freddy sa kanyang asawa. Fernando, alam mong hindi totoo ito. Magkasama tayo ng gabing sinasabi rito. Fernando, magsalita ka! Ngunit ang tanging tugon ni Fernando ay ang paglapit nito sa kumpol ng mga larawan. Dinampot niya ang isa, tiningnan nito ng may halong dumi sa paningin, at pagkatapos ay lumingon kay Freddy ng may put. Sana ay hindi ko na lang ibinigay ang apelido ko sa isang katulad mo. You're a disgrace, Freddy. Pinagkatiwalaan kita, pero basura ka rin pala. Parang gumuho ang mundo sa ilalim ng mga paa ni Freddy. Ang tsekeng hawak niya, ang simbolo ng kanyang huling sakripisyo, ay marahas na hinablot ni Doña Consuelo mula sa kanyang kamay. Ang mansyong ito, ang kondo mo, lahat ng ari-ari ang nakapangalan sa iyo, ay ibabalik mo sa amin bilang kabayaran sa perwisyong idinulot mo. Utos ng matanda. At bago ka makaalis, kailangang matutunan mo ang leksyon ng mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi ninyo pwedeng gawin ito. Pagmamakaawa ni Freddy. Ngunit ang kanyang tinig ay nalunod sa biglang pagpasok ng 2 lalaking tauhan ng mga Valderrama. Sa isang saglit ang katahimikan ng kanilang ani, Bersario ay napalitan ng kaguluhan. Ang katawan ni Freddy ay kinaladkad palabas ng mansyon, habang ang kanyang mga daliri ay pilit na kumakapit sa malamig na marmol ng sahig. Ang sakit ng bawat pagkaskas ng kanyang balat sa sahig ay hindi maikukumpara sa hapdi ng kanyang puso nang makita niyang tinalikuran siya ni Fernando at pumasok ito sa loob ng bahay ng walang lingon-likod. Dinala siya sa hardin sa ilalim ng dambuhalang puno ng mangga na naging saksi sa kanilang mga sumpaan noon. Doon sa gitna ng papatinding buhos ng ulan ang kanyang mga kamay ay itinali pa itaas. Ang bawat hila ng lubid ay tila naghihiwalay sa kanyang mga buto, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa bintana ng kanilang silid, umaasang baka magbago ang isip ng lalaking minahal niya. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan, Freddy. Ang boses ni Almang Charing, ang kapitbahay na laging may bitbit na tsismis, ay umalingaw-ngaw mula sa dilim. Akala mo ba ay makakaligtas ka sa iyong kalapastanganan? Ramdam ni Freddy ang bawat patak ng ulan na humahalo sa kanyang luha. Ang lamig ng gabi ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang kalamnan. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may isang bagay na unti-unting nabubuo. Hindi ito ang galit na nagniningas, kundi ang isang malamig at matalim na paninindigan. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, sa gitna ng kawalan ng katarungang ito, tila naglaho ang Freddy, nakilala nila ang masunurin, ang mapagtiis, ang martir.
Ang tanging naiwan ay ang isang kaluluwang hubad sa katotohanan. Habang nakabitin sa pagitan ng langit at lupa sa ilalim ng puno ng manggang dati ay sagisag ng pagkupkop isang tanong, ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang isipan na tila isang malakas na alon. Hanggang kailan mo hahayaang sipsipin ng mga linta ang iyong dugo bago mo matuto ng pumatay ng hayop na kumakain sa iyo ang kanyang hininga, ay naging mababaw ang kanyang mga mata ay unti-unting pumikit habang ang huling imahe ng kanyang nakita ay ang kanyang anibersaryong singsing na nagniningning sa ilalim ng bumbilya sa beranda, malayo sa kanyang abut-tanaw, malayo sa kanyang buhay na ngayon, ay tila isang malupit na biro. Huwag mong sayangin ang luha mo, Freddy. Mas kailangan mo yan para basain ang lalamunan mong matutuyo sa uhaw bago sumikat ang araw bukas. Ang boses ni Doña Consuelo ay parang yelo na dumampi sa mainit na sugat ni Freddy. Nakatayo ang matanda sa ilalim ng isang malaking payong na hawak na isang katulong protektado mula sa ulan na patuloy na nagpapahirap sa katawan ni Freddy. Ang maranyang seda ng kanyang duster ay hindi man lang nababasa, habang ang manipis na pambahay ni Freddy ay nakadikit na sa kanyang balat tila isang pangalawang layer ng dusa. Dahan-dahang itinaas ni Freddy ang kanyang ulo. Ang bawat galaw ay isang pakikibaka laban sa bigat ng kanyang basang buhok at ang hapdi ng lubid na nakabaon na sa kanyang mga pulso. Bakit mama alam ninyong tapat ako sa inyo? Bakit kailangang umabot sa ganito? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Consuelo. Humakbang siya ng mas malapit sapat na para maamoy ni Freddy ang mamahaling pabangon nito na humahalo sa amoy ng basang lupa. Dahil ang katapatan ay hindi nakakapagbayad ng utang, Freddy. Ang ari-arian mo lang ang kailangan ko. At ang mga litratong yon, sila ang susi para makuha ko ang lahat ng walang kahirap-hirap. Inakala mo ba talagang magiging bahagi ka ng pambilyang ito? Isa ka lang puhunan na ngayon ay kailangan ko ng bawiin. Sa di kalayuan narinig ni Freddy ang yabag ng sapatos sa semento. Si Fernando. Nakatayo ito sa beranda, hawak ang isang baso ng alak. Kahit sa dilim ramdam ni Freddy ang kawalan ng emosyon sa kanyang asawa. Ang lalaking dati ay bumubulong ng mga matatamis na salita sa ilalim ng puno ng manggang ito, ay tila isang estranjero na nanonood ng isang palabas. Fernando, tuluman mo ako. Sigaw ni Freddy. Nungit ang kanyang boses ay napaos na sa lamig. Ang tanging tugon ni Fernando ay ang pag-iwas ng tingin at ang marahas na pagtungga sa kanyang alak bago ito muling pumasok sa loob ng bahay. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng sliding door ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang puso. Hindi pa natatapos ang kanyang dusa nang lumapit si Almang Charing, bit-bit ang isang lampara. Ang liwanag nito ay nagbigay ng nakakatakot na anyo sa kanyang mukha na puno ng malisya. Kita mo na, Freddy. Ang taas kasi ng lipad mo? Akala mo ay kung sino kang prinsesa rito sa subdivision? Ngayon, para kang basang sisiw na itinapon sa basurahan. Tama lang sa'yo yan. Makasala ng babae. Ang bawat salita ni Charing ay tila mga karayom na tumutusok sa danggal ni Freddy. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang isigaw ang kanyang kawalan ng sala, ngunit ang kanyang dila ay tila naging kasing bigat ng tingga. Ang kanyang mga paa ay nagsisimula ng mamanhid at ang kinalalagyan niya ay tila unti-unting lumulubog sa kadiliman. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang isipan ay bumalik sa isang alaala ang kanyang ama bago ito pumanaw. Naalala niya ang magaspang na paladito na humahawak sa kanyang pisngi. Freddy, ang tunay na ginto, ay sinusubok sa apoy, sabi nito. Ngunit ang apoy na ito ay masyadong malamig. Ang apoy na ito ay unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Ang ulan ay tumigil na iniwan ang gabi na puno ng nakabibinging katahimikan maliban sa huni ng mga kuliglig at ang tulo ng tubig mula sa mga dahon ng mangga. Ang katawan ni Freddy ay wala nang nararamdamang sakit, isang senyal, las na ang kanyang sistema ay sumusuko na. Sa gitna ng kanyang malabong, paningin isang anino ang dahan-dahang lumapit mula sa likod ng mga halamanan. Hindi ito ang lakad ni Fernando at mas lalong hindi ito ang matatandang hakbang ni Consuelo. Ito ay isang matatag at tahimik na paglalakad.
Isang lalaking nakauniporme ng pangtrabaho, may dalang toolbox ang tumayo sa kanyang harapan. Si Facundo, ang tubero na madalas niya makitang nag-aayos sa mansyon. Sa liwanag ng buwan, nakita ni Freddy ang kakaibang kislap sa mga mata nito, hindi awa, kundi isang bagay na mas malalim. "Huwag kang bibitiw," bulong ni Facundo. Ang kanyang boses ay mababa, tila nanggagaling sa ilalim ng lupa, ngunit may dalang init na hindi naibigay ni Fernando sa loob ng 3 taon. Inabot ni Facundo ang isang maliit na bote ng tubig sa kanyang mga labi. Ang unang patak ay tila isang himala. "Bakit mo ito ginagawa?" tanong ni Freddy sa pagitan ng kanyang panginginig. Tumingin si Facundo sa direksyon ng mansyon kung saan ang mga ilaw ay nagniningning pa rin sa karangyaan. "Dahil alam ko kung paano maging bilanggo sa sariling pamamahay. At dahil ang mga taong nasa loob, hindi nila alam kung anong klaseng halimaw ang ginigising nila sa'yo." Sa isang mabilis na galaw kumuha si Facundo ng isang maliit na kutsil yung mula sa kanyang bulsa. Ngunit sa halip na putulin ng lubid, itinusok niya ito sa katawan ng puno ng mangga malapit sa ulo ni Freddy. "Hindi pa ito ang oras para bumaba ka," sabi ni Facundo. Ang kanyang mukha ay nasa tabi na ng tenga ni Freddy. "Kailangan mong manatili rito hanggang bukas. Kailangan mong makita nila na hindi ka nila mapapatay. Ibigay mo sa akin ang impormasyong kailangan ko, Freddy. Ibigay mo sa akin ang susi para wasakin sila at sisiguraduhin kong bukas ikaw ang hahawak ng latigo." Nanlaki ang mga mata ni Freddy. Sa gitna ng kanyang panghihina, isang bagong uri ng takot ang lumitaw. Sino ba talaga ang lalaking ito? At bakit tila mas marami siyang alam tungkol sa mga Valderrama kaysa sa kanya? Ang kaligtasan ba ay darating mula sa isang kaibigan o mula sa isang mas mapanganib na kaaway? "Ibuhos mo sa akin ang lahat, Freddy. Ang galit mo, ang sikreto mo, at ang tiwala mo. Dahil sa mundong ito, ako na lang ang kakampi mo." Ang mga salitang iyon ni Facundo ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng nanunuot na ginaw ng madaling araw. Nakatingala si Freddy sa lalaki, ang kanyang paningin ay malabo dahil sa puyat at pagod. Ang sikat ng araw ay nagsisimulang sumilip sa pagitan ng mga dahon ng puno ng mangga. Ngunit hindi nito dala ang init ng pag-asa, kundi ang masakit na liwanag na naglalantad sa kanyang kahihiyan sa buong subdivision. Dahan-dahang itinaas ni Facundo ang kanyang kamay at pinunasan ng bahid ng putik sa pisngi ni Freddy gamit ang kanyang hinlalaki. Ang haplos na ayon ay may dalang kakaibang ingat, isang uri ng pagpapahalaga na hindi kailanman naramdaman ni Freddy mula kay Fernando sa loob ng 3 taon nilang pagsasama. Sa sandaling iyon ang kanyang puso, na tila isang tuyong lupa, ay nagsimulang makaramdam ng kaunting patak ng ulan. "Bakit mo ito ginagawa, Facundo?" hirap na tanong ni Freddy. "Isang hamak na tubero ka lang sa paningin nila. Bakit mo itinataya ang trabaho mo? Ang buhay mo para sa akin." Numiti ng tipid si Facundo, isang niting hindi umabot sa kanyang mga mata, na tila may nakatagong malalim na balon ng pait. Dahil ang mga Valderrama ay mahilig kumuha ng mga bagay na hindi sa kanila. At ako, ayaw ko sa mga magnanakaw. "Freddy, alam kong may hawak kang alas. Amel kong hindi ka papasok sa impyernong ito nang wala kang proteksyon. Nasaan ang mga dokumento? Nasaan ang hard drive na magpatunay ng mga katiwala ni Doña Consuelo?" Nag-alinlangan si Freddy. Ang impormasyong iyon ang kanyang huling baraha, ang kanyang tanging paraan para mabawi ang kanyang danggal at ang ari-ariang pinaghirapan ng kanyang ama. Ngunit habang tinitingnan niya ang mansyon kung saan nakita niya ang isang katulong na nagbubukas ng mga bintana at naghahanda ng almusal para sa pamilyang nagtapon sa kanya, naramdaman niya ang matinding pag-iisa. Ang kanyang asawa ay hindi lumabas, walang humingi ng tawad, walang nagdala ng kumot. Nasa loob ng lumang music box ko," bulong ni Freddy, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pag-asa. "May lihim na siwang sa ilalim niyon. Nandoon ang kopya ng lahat ng transaksyon, ang mga peking pirma ni Fernando, at ang video ng pananakit nila sa akin ng unang taon namin. Facundo, kailangang makarating yon kay Ate Salazar." Tumago si Facundo, ang kanyang mga mata ay nagningning sa isang paraang hindi maipaliwanag ni Freddy. "Kukunin ko yon.
Sisiguraduhin kong bago lumubog ang araw magsisimula ng gumuho ang kaharian nila. Pero kailangan mo magtiis ng kaunti pa. Huwag kang magpapakita ng kahit anong emosyon kapag lumabas sila. Hayaan mong isipin nilang talunan ka na. Sa pag-alis ni Facundo, patungo sa likurang bahagi ng mansyon, naiwang muli si Freddy na mag-isa. Ang katahimikan ng umaga ay nabasag nang bumukas ang malaking pinto ng beranda. Lumabas si Doña Consuelo, suot ang kanyang mamahaling silk robe, hawak ang isang tasa ng kape. Sumunod sa kanya si Fernando, na mukhang hindi nakatulog ng maayos, ngunit nananatiling tikom ang bibig. Gising na pala ang ating martir. Pangungutya ni Doña Consuelo habang humihigop ng kape. Fernando, tingnan mo ang asawa mo. Mukhang nag-enjoy sa piling ng puno ng mangga. Baka gusto mo na siyang pababain para pirmahan ang huling dokumento para sa paglilipat ng lupa sa Batangas. Huminga ng malalim si Fernando at humakbang palapit sa gilid ng beranda. Freddy, tapusin na natin ito. Ibigay mo na ang gusto ni Mama, ayoko nang humaba pa ang ganito. Pirmahan mo na ang papeles at hahayaan ka naming umalis ng buhay. Tiningnan ni Freddy si Fernando ng diretso sa mga mata. Sa loob ng kanyang dibdib, ang imahe ni Facundo na naglilinis ng kanyang sugat ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi niya inakalang meron siya. Wala akong pipirmahan, Fernando. Kahit mamatay ako rito, hindi niya makukuha ang huling alaala ng papa ko. Talaga lang ha? Ang boses ni Doña Consuelo ay naging matalim. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo kapag nalaman nung wala ng abogadong darating para iligtas ka. At Freddy, baka nakakalimutan mo ang music box mo. Nakita na namin yon. Nanigas ang buong katawan ni Freddy. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa mga kamay ni Doña Consuelo, dahan-dahang itinaas nito ang isang maliit at pamilyar na kahoy na kahon ng music box na kinalalagyan ng kanyang huling pag-asa. Paano nakuha ni Consuelo ang kahon ng ganoon kabilis? Saan nanggaling ang impormasyon? Binaling ni Freddy ang kanyang paningin. Sa gilid ng hardin umaasang, makikita si Facundo. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang anino ng lalaki na dahan-dahang naglalakad palayo. Bit-bit ang isang toolbox na tila mas mabigat kesa dati. Sino nga ba ang tunay na may hawak ng susi sa kanyang kalayaan? At sino ang nagbenta sa kanya sa halaga ng isang toolbox? Akala mo ba ay talagang may malasakit sa iyo ang hampas lupang yon, Freddy? Sa mundong ito, pera lang ang nagpapaikot sa tao. 1,000 piso lang ang katapat ng katapatan ng turirong yon. Ang bawat salita ni Doña Consuelo ay parang lason na unti-unting pumapatay sa huling hibla ng pag-asa sa puso ni Freddy. Nakatingin siya sa music box na hawak ng matanda, ang tanging alaala ng kanyang ina, ang tanging taguan ng kanyang mga alas. Kung nakuha na nila yon, wala na siyang sandata, wala na siyang depensa. Naramdaman ni Freddy ang init ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit pinilit niyang wag itong hayaang pumatak sa harap ng kanyang mga kaaway. Bakit ninyo ginagawa ito? Ibinigay ko ang lahat. 3 taon akong nagtiis. 3 taon kong inuna ang pangalan ng mga Valderrama kaysa sa sarili kong kaligayahan dahil sa utang na loob ko kay Fernando. Isang malakas at mapang-uyam na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Consuelo. Tumingin siya kay Fernando na ngayon ay naglalakad palapit sa puno bitbit ang isang baso ng gatas na tila ba normal lang ang lahat? Utang na loob, Fernando. Narinig mo ba ang asawa mo? Hanggang ngayon naniniwala pa rin siya sa kwentong binuo natin. Kumunot ang noo ni Freddy. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang gulugod. Anong kwento? Huminto si Fernando sa tapat niya. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa, tanging pagkabagot lamang. Freddy, sadyang napakabilis mo kasing maniwala. Nung gabing na aksidente, 3 taon na ang nakalilipas. Nung inakala mong iniligtas kita mula sa nasusunog na sasakyan, hindi ba't doon nagsimula ang lahat? Doon ka nabaon sa utang na loob sa amin. Tumango si Freddy, ang kanyang gunita ay bumalik sa usok sa init ng apoy at sa mukha ni Fernando na humila sa kanya palabas ng sasakyan bago ito sumabog. Yon ang dahilan kung bakit niya pinakasalan ang lalaki kahit tutol ang kanyang abogado. Yon ang dahilan kung bakit niya ibinigay ang kanyang yaman bilang pasasalamat. Gising na Freddy.
Bulong ni Fernando, ang kanyang boses ay parang isang matalim na kutsilyo. Ang aksidenteng yon, kami, ang nagplano nyon. Ang pagliligtas ko sa'yo, isang palabas lang yon para makuha namin ang tiwala mo at ang mana mo. Walang bayaning dumating noon gabing yon, tanging mga buwaya lang na nag-abang sa biktima. Ang mundong kinatatayuan ni Freddy, o ang mundong kinabibitinan niya ay tila gumuho ng tuluyan. Ang pundasyon ng kanyang 3 taong pagsasakripisyo ay nakatayo pala sa isang malaking kasinungalingan. Ang pagmamahal na inakala niyang tunay ay isang nakamamatay na bitag. So all this time, kinamit niyo lang ako? Ang boses ni Freddy ay halos hindi na marinig, pasag at puno ng pait. Pinatay niyo ang pagkatao ko para lang sa pera? At hindi lang iyon. Dagdag ni Doña Consuelo habang binubuksan ang music box. Ngunit sa halip na ilabas ang mga dokumento, isang maliit at lumang papel ang kinuha niya. Ang iyong ama, akala mo ba ay atake sa puso ang ikinamatay niya? Masyadong maraming alam ang matandang iyon tungkol sa mga utang namin. Kaya kinailangan namin siyang paunahin. Nanlaki ang mga mata ni Freddy. Ang hapdi ng lubid sa kanyang mga pulso ay naglaho na palitan ng isang nagbabagang galit na tila bulkan na malapit ng sumabog. Ang kanyang ama, ang tanging taong nagmahal sa kanya ng tunay, ay pinatay ng mga taong pinaglilingkuran niya. Mga demonyo kayo! Bulong ni Freddy. Ang kanyang mga daliri ay bumaluktot pilit na inaabot ang leeg ng matanda kahit malayo ito. Papatayin ko kayo, isinusumpa ko! Hindi kayo makakatakas dito! Sino ang papatay sa amin, Freddy? Ikaw? Tumawa si Consuelo at itinapon ang music box sa putikan sa tabi ng paa ni Freddy. Mamamatay ka rito sa ilalim ng puno ng manggang ito. At ang lahat ng yaman mo ay magiging amin na. Walang makakaalam dahil para sa buong mundo, naglayas ka kasama ang kabit mo. Tumalikod na ang mag-ina, iniwan si Freddy na mag-isa sa gitna ng tumitinding sikat ng araw. Ang init ay nagsisimulang pumaso sa kanyang balat at ang uhaw ay tila sumasakal sa kanyang lalamunan. Ngunit sa ilalim ng kanyang pighati, isang alaala ang biglang kuminang. Ang music box. Alam ni Freddy na ang lihim na siwang sa ilalim niyon ay hindi madaling mahanap kung hindi mo alam ang tamang pindutan. Kung itinapon niyon ni Consuelo nang hindi binubuksan ng ilalim, ibig sabihin, ang mga dokumento ay nandoon pa rin. Nandoon pa rin ang kanyang alas na kabaon sa putik sa kanyang paanan. Sa gitna ng kanyang desperasyon, narinig ni Freddy ang isang mahinang kaluskos mula sa likod ng puno. Isang boses na pamilyar, ngunit na yon ay puno ng panibagong kahulugan ang bumulong sa kanyang likuran. Huwag kang titingin, Freddy. Makinig ka lang sa akin. Ang impormasyong ibinigay mo, nakuha ko na ang kailangan ko mula sa mansyon bago pa nila nahanap ang kahon na yon. Ang hawak ni Consuelo, isang pain lang yon. Si Facundo. Ang lalaking akala niya ay nagbenta sa kanya ay narito pa rin. Ngunit bakit kailangang magsinungaling ni Consuelo o baka naman pare-pareho silang naglalaro sa isang madugong chess match? Sino ka ba talaga, Facundo? Mahinang tanong ni Freddy, ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin. Ako ang aninong hindi nila pinansin, Freddy. At gaya mo, may utang din silang dapat bayaran sa akin. Nadugo ang kabayaran. Tingnan ninyo mga kapitbahay, ang akala nating perpektong asawa, isa palang ahas na nagtatago sa ilalim ng magandang muka. Yan ang napapala ng mga taong walang takot sa Diyos. Ang boses ni Almang Chering ay pumailan lang sa hangin, tila isang anunsyo sa palengke na umaakit sa mga mausisang mata ng mga residente sa loob ng subdivision. Nakatayo siya sa labas ng bakod ng mga Valderrama, itinuturo ang manghihinang katawan ni Freddy na nakabitin pa rin sa puno ng mangga. Ang ilang mga kapitbahay na naglalakad sa umaga ay huminto, bumubulong, at ang ilan ay naglalabas pa ng kanilang mga telepo para kumuha ng litrato. Naramdaman ni Freddy ang bawat titig na tila mga talim na humihiwa sa kanyang balat. Ang init ng araw ay direkta nang tumatama sa kanyang mukha, dahilan upang maging malabo ang kanyang paningin. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin sa kanila na biktima siya, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin.
Mula sa loob ng mansyon, lumabas si Doña Consuelo na may hawak na Biblia, nakasuot ng kanyang puting bestida na tila ba isa siyang banal na nilalang. Humakbang siya patungo sa gate at humarap sa mga tao ng may peking pighati sa mukha. Ipagdasal na lang natin ang kanyang kaluluwa. Sabi ni Consuelo, ang boses ay puno ng pait at mapagkunwaring awa. Masakit para sa amin ang matuklasan ang kanyang pagtataksil kay Fernando lalo na't itinuring namin siyang sariling anak. Pero ang kasalanan ay may kaukulang parusa at ang pamilyang Valderrama ay hindi kailanman konsiyentidor ng dumi. Napakabuti ninyong biyenan, Doña Consuelo. Sigaw ni Charing mula sa labas. Kung ako yan, baka napatay ko na ang babaeng yan. Sa ilalim ng puno, naramdaman ni Freddy ang isang mahinang paggalaw sa kanyang paanan. Ang music box na itinapon sa putik ay nandoon pa rin bahagyang natatakpan ng mga tuyong dahon. Naalala niya ang sinabi ni Facundo. Isang pain lang yon. Kung totoo ang sinabi ng lalaki, ibig sabihin ay nasa labas na ang mga ebidensya. Ngunit nasaan si Facundo? Bakit hinayaan niyang mangyari ang panibagong kahihiyang ito? Biglang lumapit si Fernando kay Freddy. Hindi siya tumingin sa mga tao sa labas, sa halip ay ibinaba niya ang kanyang boses para siya lang ang makarinig. Freddy, pirmahan mo na ang papeles para sa pagbebenta ng lupain sa Batangas. Kapag ginawa mo yun pa, kakawalan ka namin. Sasabihin namin sa kanila na pinatawad ka namin at pinapaalis ka na lang ng maayos. Isipin mo ang danggal mo, Freddy. Ayaw mo namang maging usap-usapan sa social media, di ba? Isang mahinang tawa ang kumawala sa tuyong labi ni Freddy. Dangal, Fernando. Ninakaw niya na ang lahat sa akin. Ang tatay ko, ang pera ko, ang tiwala ko. Anong dangal pa ang ititira niyo ang pirma ko, ang huling bagay na nag-uugnay sa inyo sa yaman ko? At hinding-hindi ko yon ibibigay. Nangit-ngit ang mga ngipin ni Fernando. Ang kanyang mukha na dati ay gwapo at maamo, ay napalitan ng anyo ng isang sakim na kaaway. Matigas ka talaga. Sige, tingnan natin kung hanggang kailan mo kaya ang sikat ng araw at ang pangungutya ng buong mundo. Tumalikod si Fernando at hinarap ang mga kapitbahay. Pasensya na kayo. Kailangan naming ayusin ang problemang pampamilya na ito ng pribado. Maaari na kayong umalis. Habang dahan-dahang nag-aalisan ang mga tao, isang maliit na bata anak ng isa sa mga katulong sa kabilang bahay ang lumapit sa bakod. May hawak siyang isang maliit na piraso ng tinapay at tila gustong iabot ito kay Freddy. Ngunit bago pa man makalapit ang bata, marahas na hinablot ni Doña Consuelo ang tinapay at itinapon ito sa malayo. Huwag mong pakainin ang asong yan, asik ni Consuelo sa bata. Ang kislap ng kanyang mga mata ay puno ng purong kasamaan. Iyon ang golden moment. Nang sakit para kay Freddy ang makitang, pati ang inosenteng kabutihan ay pinapatay ng pamilyang ito. Doon niya naramdaman ang huling pagdurog ng kanyang puso at mula sa mga durog na bahagi niyon isang panibagong lakas ang nabuo. Hindi na siya aasa sa awa. Hindi na siya aasa sa katarungang darating ng kusa. Nang muling tumahimik ang paligid at pumasok na ang mga Valderrama sa loob para mag-almusal, naramdaman ni Freddy ang isang malamig na bagay na dumampi sa kanyang binti. Isang maliit na aso ang lumapit sa kanya at nagsimulang maghukay sa putikan malapit sa music box. Sa bawat hukay ng aso, unti-unting lumilitaw ang isang bagay na kulay pilak. Hindi yan bahagi ng music box. Yon ay isang maliit na susi na may nakatali na pulang sinulid. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Ang susi sa lihim na vault ng kanyang ama na inakala niyang nawala sa aksidente. Paano ito napunta rito? Mula sa malayo narinig niya ang tunog ng isang sasakyang papasok sa subdivision. Isang itim na SUV na may pamilyar na plaka ang plaka ng kumpanya ng kanyang yumaong ama. Nuwit ang kumpanyang yon ay nasa ilalim na ng kontrol ni Doña Consuelo. Sino ang nagmamaneho ng sasakyang yon? At bakit tila bumibilis ang tibok ng puso ni Freddy sa kaba at takot? Ang pagdating ba ng sasakyang ito ay hudyat ng kanyang kaligtasan o ang simula ng isang mas malaking pagtataksil na hindi niya inaasahan? Hindi ko akalaing sa ganitong paraan tayo muling magkikita, Freddy. Masyado ka kasing nagtiwala sa maling mga tao.
Ang tinig na iyon ay nanggaling sa lalaking kakalabas lang mula sa itim na SUV. Si Ate Gardo ang dating kanang kamay ng kanyang ama at ang taong pinagkatiwalaan ng Montefalco Estate. Ngunit sa halip na lumapit kay Freddy para kalasin ang kanyang mga tali, tumiretso ito kay Doña Consuelo at nakipagkamay ng may malapad na ngiti. Ang kislap ng kanyang mamahaling relos sa ilalim ng sikat ng araw ay tila ng ungutya sa kinalalagyan ni Freddy. Ate Gardo! Ang tanging na wika ni Freddy ang kanyang boses ay parang isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Huwag ka nang umasa, iha, sabi ni Gardo habang inaayos ang kanyang salamin. Tapos na ang panahon ng mga Montefalco. Ang Batangas property ay kailangan ng mailipat sa mga Valderrama para mabayaran ang mga utang na iniwan ng tatay mo. Pirma mo na lang ang kulang, Freddy. Gawin mo na para hindi ka na naghihirap dyan. Habang nakikinig sa kanilang usapan, ang isipan ni Freddy ay tila bumalik sa isang gabi na pilit niyang ibinabaon sa limot ang gabi kung kailan hindi lang yaman ang nawala sa kanya, kundi ang kanyang kinabukasan. Tila bumalik ang kanyang gunita 2 taon na ang nakalilipas. Ramdam niya ang malamig na sahig ng banyo ng mansyon. Hawak niya ang kanyang tiya na mimilipit sa sakit, habang ang kanyang mga hita ay nababahira ng pulang likido. 6 na buwan pa lang ang sanggol sa kanyang sinapupunan, ang kanilang panganay ni Fernando. Fernando, tulungan mo ako. Sigaw niya noon, ngunit ang tanging narinig niya ay ang ingay ng tawanan at kalantog na mga kubyertos mula sa ibaba. May malaking piging noon para sa kaarawan ni Doña Consuelo. Nang sa wakas ay makita siya ni Consuelo sa halip na tumawag ng ambyulan, siya tumayo lang ang matanda sa pintuan. Huwag kang gumawa ng eksena, Freddy. Maraming importanteng bisita sa ibaba. Masisira ang party ko kapag nalaman nilang nagkahagulo rito. Magpahinga ka lang, mawawala rin yan. Si Fernando naman ay pumasok sa banyo, amoy alak at tiningnan lang siya ng may pandidiri. Kasalanan mo yan? Hindi ka kasi nag-iingat. Huwag kang iyak ng iyak, nakakarindi. Nang dalhin siya sa ospital, makalipas ang 8 oras huli na ang lahat. Nawala ang kanyang anak. At ang mas masakit, nalaman niyang ang stress na naging sanhi ng pagkalaglag ay dulot ng laso na unti-unting inihahalo ni Consuelo sa kaning iniinom na vitamins, isang katotohanang huli na ng kanyang matuklasan. Nabalik lamang ang diwa ni Freddy nang marinig niya ang malakas na tawa ni Doña Consuelo. O ano, Freddy? Nakapag-isip ka na ba? Sayang ang ganda mo rito sa ilalim ng puno. Tingnan mo ang asawa mo. Mukhang nakahanap na siya ng kapalit sa lamig ng gabi. Dahan-dahang itinaas ni Freddy ang kanyang paningin patungo sa bintana ng kanyang sariling silid sa ikalawang palapag. Bahagyang nakabukas ang kurtina. Nakatayo roon si Fernando at sa kanyang likuran ay isang babaeng nakasuot ng manipis na pantulog si Clara, ang kinalolokohang pinsa ni Facundo, at ang babaeng matagal na palang itinatago ni Fernando sa loob mismo ng kanilang subdivision. Nakita ni Freddy kung paano yumakap si Clara sa likuran ni Fernando, habang nakatingin sila sa kanya sa ibaba. Nagtama ang paningin nila ni Fernando. Walang pagsisisi sa mga mata ng lalaki. Sa halip, hinaplos niya ang kamay ni Clara at hinalikan ito sa harap ni Freddy. Ang sakit na nararamdaman ni Freddy sa kanyang mga pulso ay naglaho na palitan ng isang uri ng manhid na mas masakit pa sa kamatayan. Ang bawat sakripisyo niya, ang pagkawala ng kanyang anak, ang pagtitiis sa pangungutya, lahat ng iyon ay itinapon sa putikan para sa babaeng iyon naramdaman ni Freddy ang huling piraso ng kanyang puso na tuluyang nadurog. Ngunit sa pagdurog na iyon, lumitaw ang isang bagay na mas matigas pa sa brilyante. Ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang gumalaw patungo sa putikan sa kanyang paanan. Naroon pa rin ang maliit na susi na hinukay ng aso. Ang susing iyon ay hindi lang para sa vault ng kanyang ama. Iyon ay ang susi para sa isang nakatagong katotohanan na hindi alam ni Ate Gardo, ni Doña Consuelo o kahit ni Fernando. Isang lihim na nakabaon sa Batangas property na higit pa sa halaga ng lupa. Mula sa kaniyang kinalalagyan nakita ni Freddy si Facundo na muling lumitaw sa gilid ng SUV ni Ate Gardo. May iniyabot si Facundo na isang sobre sa abogado. Isang makahulugang tingin ang ibinigay ni Facundo kay Freddy, isang tingin na tila nagsasabing ang lahat ay ayon sa plano.
Ngunit kaninong plano kay Facundo ba o sa kanya? Ati Gardo, sigaw ni Freddy ang kaniyang boses ay naging matatag sa unang pagkakataon. Pumunta ka rito, lalagdaan ko ang dokumento, pero sa isang kondisyon. Huminto ang lahat. Si Doña Consuelo ay napanghiti ng tagumpay habang si Fernando sa itaas ay tila nabuhayan ng loob. Lumapit si Ate Gardo, bitbit ang pluma at ang papeles. Ngunit habang yumuyuko ang abogado para iabot ang panulat bumulong, si Freddy sa kanyang tenga, sapat na para sa kanila lamang dalawa. Alam ko kung nasaan ang tunay na testamento ni Papa Gardo. At alam ko rin kung magkano ang ibinayad sa iyo ni Consuelo para itago ang video ng pagkamatay niya. Gusto mo bang malaman kung nasaan ang kopya? Naniga si Ate Gardo. Ang kaniyang kamay na humahawak sa papeles ay nagsimulang manginig. Sa sandaling yon, isang malakas na tunog ng sirena ng sasakyan ng barangay ang narinig mula sa gate ng subdivision. Hindi ito ang mga pulis, kundi ang mga media na matagal lang inaabangan ni Facundo. Ang pagpirma ba ni Freddy ay ang pagsuko ng kanyang yaman o ang pagpindot sa bumbang wawasak sa pamilyang Valderrama habang nakatutok ang buong mundo? Masakit ba ang makitang ang dating sa iyo ay may bago ng reyna? Freddy, bagay na bagay sa akin ang silk robe mo, hindi ba? Parang isinukat talaga para sa akin. Ang boses ni Clara ay parang isang matalim na kuko na kumakaskas sa pisingin ni Freddy. Nakatayo ang babae sa harap niya, suot ang paboritong pantulog ni Freddy na binili pa niya noong honeymoon nila ni Fernando sa Paris. Ang bango ng lavender na nagmumula sa balat ni Clara ay ang mismong amoy na ginagamit ni Freddy bago matulog, isang sampal ng katotohanan na hindi lang ang kanyang asawa ang ninakaw ng babaeng ito, kundi ang kanyang buong pagkatao. Sa likuran ni Clara, dahan-dahang bumababa si Fernando. Wala sa beranda, inaayos ang kanyang kwelyo na tila ba wala siyang pakialam sa ingay ng mga sasakyang papalapit sa gate ng mansyon. Pirmahan mo na, Freddy. Huwag mo nang hintaying mapahiya ka pa sa harap ng mga kamera. Malamig na utos ni Fernando. Naramdaman ni Freddy ang matinding pait na namumuo sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga pulso ay wala ng pakiramdam. Ngunit ang hapdi sa kanyang dibdib ay tila isang apoy na ayaw mamatay. Tiningnan niya si Ate Gardo na ngayon ay pawis na pawis ang kahit malamig ang simoy ng hangin. Ang mga kamay ng abogado ay nanginginig habang hawak ang ballpen. Gardo, ang papeles. Utos ni Doña Consuelo, ang kaniyang boses ay puno ng awtoridad habang nakatingin sa papalapit na grupo ng mga tao sa labas ng gate. Lumapit si Ate Gardo kay Freddy, ngunit ang kaniyang mga mata ay puno ng takot. Ang banta ni Freddy tungkol sa video ng pagkamatay ng kaniyang ama ay tila isang multong sumasakal sa kanya. Inabot niya ang board kung saan nakapatong ang dokumento. Pirmahan mo na ito, Freddy. Please. Bulong ni Gardo, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo na hindi naririnig ng iba. Ngumiti ng bahagya si Freddy, isang niting puno ng pait at lihim na tagumpay. Ibigay mo sa akin ang panulat. Habang dinadampi ni Freddy ang dulo ng ballpen sa papel, ang ingay sa labas ng gate ay lalong lumakas. Ang mga tanod ng barangay ay nagsisigawan, sinusubukang pigilan ang grupo ng mga reporter na may dalang malalaking kamera at ilaw. Nakita ni Freddy ang kislap ng mga lens na nakatutok sa kanya, sa kanyang gusot-gusot na damit, sa kanyang magulong buhok, at sa lubid na nakatali sa kanyang mga kamay. Nandito na ang hustisya. Bulong ni Doña Consuelo sa sarili, iniisip na ang media ang magiging huling pako sa kabaaw ng reputasyon ni Freddy. Ipakita ninyo sa buong mundo ang dumi ng babaeng ito. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang umalingaw na umula sa megaphone. Hindi ito boses ng isang reporter. Ito ay boses ni Facundo. Mga kababayan, masdan ninyo ang tunay na anyo ng mga Valderrama. Ang pamilyang akala ninyo ay waran ay isang pugad ng mga mamamatay tao at magnanakaw. Sigaw ni Facundo mula sa labas ng bakod. Biglang nanigas ang lahat. Ang ballpen sa kamay ni Freddy ay huminto sa gitna ng kanyang pirma. Tumingin siya sa direksyon ni Facundo. Nakatayo ang lalaki sa ibabaw ng isang truck, hawak ang isang tablet na nakakonek sa isang malaking LED screen na biglang bumukas sa tapat ng gate ng mansyon. Ang video na lumabas sa screen
ay hindi ang peking ebidensya ng pagtataksil ni Freddy. Ito ay ang malinaw na kuha mula sa CCTV camera ng ospital 2 taon na ang nakalilipas ang gabi kung kailan nawala ang anak ni Freddy. Kitang-kita sa video si Doña Consuelo na may kausap na isang nurse, may iniabot na makapal na sobre at ang pagpapalit ng gamot sa IV drip ni Freddy. Ang katahimikan sa paligid ay naging kasing bigat ng tingga. Ang mga reporter na dati ay kumukuha ng larawan ng kahihiyan ni Freddy ay biglang ibinaling ang kanilang mga kamera kay Doña Consuelo at Fernando. Anong kalapastanganan ito? Sigaw ni Consuelo, ang kanyang muka ay nawala ng kulay, naging kasing puti ng kanyang bestida. Hindi pa tapos, Consuelo. Ang boses ni Freddy ay malinaw na umalingaw na sa gitna ng katahimikan. Tumingin ka sa dokumentong pinapirmahan niyo sa akin. Dahan-dahang kinuha ni Ate Gardo ang papel mula sa board. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang pinirmahan ni Freddy ay hindi ang deed of sale para sa Batangas property. Sa ilalim ng makapal na dokumento, may nakatagong isang manipis na papel, isang formal na reklamo at pag-amin ng sabwatan na matagal nang inihanda ni Facundo at ng tapat na abogado ng mga Montefalco. Naka-livestream tayo, Fernando, bulong ni Freddy, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa asawa. Ang bawat salitang sinabi ninyo kanina, ang bawat pang-aapi ninyo sa akin sa ilalim ng punong ito, napanood na ng buong Pilipinas. Sa gitna ng pagkataranta, sinubukan ni Fernando na lumapit kay Freddy para kunin ang dokumento. Ngunit mabilis siyang hinarang ng mga tanod na nakapasok na sa loob ng bakod. Ang mga reporter ay nagsisiksikan na nagtatanong ng sabay-sabay. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa mga mukha ng mga Valderrama. "Traidor ka!" sigaw ni Clara kay Facundo habang sinusubukan niyang takpan ang kanyang mukha gamit ang robe ni Freddy. Tumingin si Facundo kay Clara ng may matinding poot. "Ang pag-iging magkadugo natin ay ang pinakamalaking sumpa sa buhay ko, Clara. Pero ang katarungan para kay Freddy ay mas mahalaga kaysa sa anumang pamilya." Habang kinakalos ng isang tanod ang mga tali sa kamay ni Freddy, naramdaman niya ang matinding sakit ng pagdaloy muli ng dugo sa kanyang mga pulso. Ngunit kasabay niyon ay ang isang pakiramdam na matagal na niyang hindi nararamdaman ang kalayaan. Dahan-dahang humakbang si Freddy patungo kay Doña Consuelo. Ang matanda ay nakasandal na sa pader, nanginginig ang buong katawan habang pinapalibutan ng mga reporter. "Sabi mo ang kasalanan ay may kaukulang parusa, di ba, Mama?" Bulong ni Freddy, ang kanyang boses ay puno ng lamig. "Nayang panuurin mo kung paano lalamunin ng sarili mong dumi ang pangalang Valderrama." Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang bagay ang nakita ni Freddy na nagpahinto sa kanyang hininga. Sa kabilang dulo ng hardin, malapit sa SUV ni Ate Gardo, nakita niya si Facundo na mabilis na sumasakay sa sasakyan. Bit-bit ang orihinal na music box. Isang kakaibang ngiti ang ibinigay ni Facundo sa kanya bago pinaharurot ang sasakyan paalis. Bakit dala ni Facundo ang music box? At bakit tila may isang dokumentong nahulog mula sa bintana ng sasakyan habang paalis ito isang papel na may tatak ng Montefalco Estate? Ngunit may pangalan ni Facundo sa ibaba. Ang katarungan ba ay nakamit na? O ang pagbangon ni Freddy ay naging isang panibagong hakbang lamang sa isang mas malaking laro kung saan siya pa rin ang taya? "Iha, patawarin mo kami. Hindi namin alam na ganito pala ang nangyayari sa loob ng bakod na ito." Ang boses na iyon ay mula kay Almang Charing, ang mismong babaeng kanina lang ay sumisigaw ng mga masasakit na salita laban kay Freddy. Ngayon lumapit siya na may dalang baso ng tubig at isang malinis na tuwal. Ang kanyang mukha ay puno ng peking simpatya, habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga kamera ng media. Ang bilis ng pagbaliktad ng kanyang dila ay mas nakakasuka pa kaysa sa amoy ng putik sa paligid. Hindi tinanggap ni Freddy ang tubig. Sa halip, tiningnan niya ang kanyang sariling mga pulso. Ang mga marka ng lubid ay malalim na kulay ube, tila mga permanenteng pulseras ng kanyang paghihirap. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay nagdadala ng matinding kirot sa kanyang mga kamay. Habang bumabalik ang daloy ng dugo, isang paalala na kahit malaya na siya sa pagkakatali ang sakit,
ay bahagi na ng kanyang sistema. Umalis kayo, ang tanging lumabas sa bibig ni Freddy. Hindi malakas, pero may dalang awtoridad na nagpatahimik sa mga usisero. Sa kabilang panig ng hardin ang kaguluhan ay tila isang sumasabog na bolkan. Ang mga reporter ay parang mga gutom na hayop na nakapaligid kay Doña Consuelo. Ang matanda na dati ay laging tuwid ang likod at mapagmataas ay nakaluhod na ngayon sa damuhan habang tinatakpan ang kanyang mukha. Si Fernando naman ay pilit na hinihila ng mga pulis patungo sa patrol car. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at lito. Freddy, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong nagkakamali sila. Sigaw ni Fernando habang isinasakay siya sa sasakyan. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng pulisya ay tila isang tuldok sa kabanata ng kanyang paghahari-harian. Dahan-dahang humakbang si Freddy patungo sa labas ng gate doon sa lugar kung saan humarurot paalis ang SUV ni Facundo. Ang kanyang mga paa ay nanginginig pa rin bawat hakbang sa semento ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Sa gitna ng kalsada, napansin niya ang isang piraso ng papel na puting-puti laban sa itim na aspalto. Yumuko si Freddy para pulutin ito. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig habang binubuklat ang papel. Ito ay isang kopya ng Certificate of Live Birth. Ang pangalan sa papel ay hindi Facundo. Ito ay Facundo Valderrama Montefalco. Nanigas ang buong katawan ni Freddy. Ang hangin sa paligid ay tila naging kasing lamig ng yelo. Valderrama at Montefalco. Paanong nangyari na ang dalawang apelidong sumira at bumuo sa kanyang buhay ay nasa iisang tao lang? Yan ang lihim na hindi kayang sabihin ng iyong ama hanggang sa kanyang huling hininga, Freddy. Isang boses mula sa kanyang likuran ang nagpahinto sa kanyang paghinga. Paglingon niya, nakita niya si Lola Idang, ang matandang Vunway na matagal nang nawala sa mansyon at inakalang pinauwi na sa probinsya. Nakatayo ito sa lilim ng isang pader. Ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot ng panahon at pait. Lola Idang, nasaan po kayo nanggaling? Tanong ni Freddy. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Galing ako sa Silong Iha, doon sa lugar na hindi nyo alam na may buhay pa palang nananahan. Sagot ng matanda habang lumalapit. Hinawakan niya ang malamig na kamay ni Freddy. Ang lalaking tumulong sa'yo, si Facundo. Siya ang anak ng iyong ama. Sa unang asawa nito, ang asawang pilit na ipinabura ni Doña Consuelo sa kasaysayan para makuha ang yaman ng mga Montefalco. Parang isang malakas na kulog ang balitang yan sa pandinig ni Freddy. Ibig sabihin, si Facundo ay kanyang kapatid sa ama. Ngunit bakit kailangang itago ito sa kanya? At bakit tila may mas malalim pang plano ang lalaki? Hindi siya narito para iligtas ka lang, Freddy. Patuloy ni Lola Idang. Ang boses ay naging isang babala. Narito siya para bawiin ang lahat. At ang dokumentong pinirmahan mo kanina, akala mo ba ay reklamo lang yon laban sa mga Valderrama bahagi? Yon ng kasunduan na inililipat ang kontrol ng Montefalco Estate sa kanyang pangalan kapag napatunayang walang kakayahan ang mga Valderrama na humawak nito. Napatingin muli si Freddy sa papel sa kanyang kamay. Ang sakit ng kanyang mga pulso ay biglang naglaho na palitan ng isang matinding takot na baka ang paglaya niya sa kuko ng mga Valderrama ay ang pagsimula ng kanyang pagkakulong sa ilalim ng kapangyarihan ni Facundo. Bakit tinala ni Facundo ang music box? Bakit nandoon ang orihinal na testamento? Nasaan siya, Lola? Nasaan si Facundo? Tanong ni Freddy. Ang kanyang paningin ay pabalik-balik sa dulo ng kalsada. Pumunta siya sa Batangas, Freddy. Doon sa lupain kung saan nakabaon ang tunay na katotohanan tungkol sa pagkamatay ng iyong ama. Kung gusto mong mabawi ang iyong buhay, kailangan mong mauna sa kanya. Sa sandaling yon, narinig ni Freddy ang sunod-sunod na busina ng isang sasakyan mula sa likuran. Isang lumang jeepney, puno ng mga tauhan ni Ate Salazar ang huminto sa kanyang tapat. Ang tapat na abogado ng kanyang ama ay nakadungaw sa binta. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Freddy, sumakay ka na. Kailangan nating habulin si Facundo bago niya maisagawa ang huling hakbang ng kanyang plano. Sigaw ni Ate Salazar. Habang sumasakay si Freddy sa jeep, nilumingon siya sa huling pagkakataon sa mansyon ng mga Valderrama.
Ang puno ng mangga ay nakatayo pa rin doon, matatag at tahimik, tila isang saksi na wala nang balak magsalita. Ngunit habang umaandar ang sasakyan, napansin ni Freddy ang isang bagay sa kanyang bulsa, isang maliit na recorder na inilagay ni Facundo noong nililinis nito ang kanyang sugat. Dahan-dahan niyang pinindot ang play. Freddy, patawarin mo ako. Hindi lahat ng sugat ay pwedeng gamutin ng katotohanan. Minsan kailangang sunugin ang lahat para may tumubong bago. Huwag kang susunod sa akin kung gusto mo manatiling inosente. Ang boses ni Facundo ay tila isang paalam at isang banta. Sino nga ba ang tunay na biktima sa larong ito? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Freddy para sa isang katotohanang maaaring sumira sa huling alaala niya sa kanyang ama? Freddy, ang katotohanan ay hindi parang gamot na nakapagpapagaling agad. Minsan ito ay parang operasyon, kailangang hiwain ang laman mo bago mailabas ang lason. Ang mga salitang iyon ni Ate Salazar ay tila mga huling patak ng ulan sa tuyong lupa, habang bumabaybay ang kanilang sasakyan patungo sa Batangas. Nakatingin si Freddy sa labas ng bintana, ang mga pamilyar na tanawin ng mga puno ng niyog at malalawak na bukirin na dati ay nagbibigay sa kanya ng katahimikan, ngayon ay tila mga saksi sa kanyang papalapit na paghuhukom. Naramdaman ni Freddy ang bawat hapdi ng kanyang mga pasa sa braso sa tuwing dadaan sila sa mabatong bahagi ng daan. Ang malamig na hangin mula sa aircon ng sasakyan ay nanunuot sa kanyang manipis na damit, ngunit mas malamig ang nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Ang boses ni Facundo sa recorder ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. At ni Salazar, totoo ba? Mahinang tanong ni Freddy, hindi inaalis ang tingin sa naglalakihang bundok sa malayo. Totoo bang si Facundo ay kapatid ko? Huminga ng malalim ang abogado. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang iyong ama, si Don Roberto, ay nagkaroon ng lihim na buhay bago niya nakilala ang iyong ina. Si Facundo ang bunga ng pag-ibig na yon. Ngunit dahil sa takot ni Roberto na masira ang pangalan ng mga Montefalco at sa pananakot ni Doña Consuelo na noon ay katuwang niya sa negosyo, itinago niya ang bata, ipinudala siya sa malayo at binigyan ng ibang pangalan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Freddy. Kaya pala ganun na lang ang put sa mga mata niya. Hindi lang siya nagtatrabaho bilang tubero. Pinagmamasdan niya tayo. Pinagmamasdan niya ang lahat ng marangyang buhay na dapat ay sa kanya rin. Freddy, kailangan mong maintindihan. Patuloy ni Salazar, ang boses ay puno ng babala. Ang dokumentong pinirmahan mo sa ilalim ng puno ng mangga, hindi lang yan laban sa mga Valderrama. Isang conditional trust yon. Sa sandaling mapatunay ang nagkasala ang mga Valderrama sa pananakit sa'yo, ang lahat ng ari-arian mo, pati ang Montefalco Estate, ay pansamantalang ilipat sa pangalan ng kanyang trustee, at si Facundo ang nakapangalan doon. Ginamit niya ang galit mo para makuha ang legal na kapangyarihan. Naramdaman ni Freddy ang unti-unting pagkawala ng kanyang lakas. Ang akala niyang anghel na sumagip sa kanya mula sa hukay ay siya palang magbabaon sa kanya sa mas malalim na libingan. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kinapa ang maliit na sunflower petal na tuyo na sa loob ng kanyang bulsa, isang alaala mula sa libing ng kanyang ama. Nandito na tayo, bulong ni Salazar habang inihihinto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang gate na bakal ang Batangas Ancestral Site. Isang malawak na lupain kung saan matatagpuan ang paboritong rest house ng kanyang ama. Ang sikat ng araw sa dapit hapon ay nagbibigay ng kulay kahel sa buong paligid, tila ang buong mundo ay nag-aapoy. Pagbaba ni Freddy, ang unang bumati sa kanya ay ang amoy ng tuyong damo at ang tunog ng mga tuyong dahon na natatapakan niya. Sa malayo malapit sa isang maliit na monumentong itinayo para sa kanyang ama, nakita niya ang pamilyar na SUV. Nakatayo rin si Facundo, nakatalikod sa kanila, nakatingin sa malawak na bukirin. Wala na ang kanyang suot na uniporme ng tubero. Ngayon, nakasuot siya ng isang itim na polo shirt na nagpapatingkad sa kanyang matipunong pangangatawan. Hawak niya ang music box ni Freddy. Akala ko ay mas matalino ka kaysa sa iyong ama, Freddy. Boses ni Facundo hindi pa rin lumilingon. Ang kanyang tinig ay kasing lamig ng marmo ng monumento sa kanyang harapan. Bakit, Facundo? Sigaw ni Freddy,
Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at bighati. Ibinigay ko ang tiwala ko sa iyo. Inakala ko na ikaw ang tanging tao na nakakita sa sakit ko. Dahan-dahang humarap si Facundo. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng awa na nakita ni Freddy noong gabi sa ilalim ng puno ng mangga. Nakita ko ang sakit mo dahil yun din ang sakit na naramdaman ko sa loob ng 30 taon, kapatid. Habang ikaw ay natutulog sa malambot na kama, ako ay natutulog sa sahig ng mga bodega. Habang ikaw ay nag-aaral sa mamahaling, eskwelahan ako ay nag-aayos ng mga baradong tubo para lang may makain. Inangat ni Facundo ang music box. Ang hawak ko ngayon ay hindi lang ebidensya laban sa mga Valderrama. Ito ang orihinal na testamento ni Roberto Montefalco na nagsasabing ako ang nararapat na tagapagmana ng 70% ng kumpanya. Itinago ito ni Consuelo, at ikaw ang naging hadlang para makuha ko ito ng maaga. Kaya ginamit mo ako? Tanong ni Freddy, ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatak. Hinayaan mo akong mabugbog? Hinayaan mo akong mapahiya sa harap ng maraming tao para lang makuha mo ang loob ko. Kailangan mong maranasan ng impyer, no para maniwala ka sa langit na iniaalok ko. Sagot ni Facundo habang humahakbang palapit. Pero huwag kang mag-alala, Freddy. Tapos na ang mga Valderrama. Bulok na sila sa kulungan. Nayon, ang Montefalco ay muling mabubuo sa ilalim ng pangalan ko. Hindi mo magagawa ito, banta ni Ate Salazar habang humaharang sa harap ni Freddy. Ang dokumentong pinirmahan niya ay pwedeng ipawalang bisa sa korte. Numiti si Facundo, isang ngiting tila isang maninila na nakahuli ng biktima. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na hard drive. Dito nakatago ang lahat ng illegal na transaksyon ng tatay mo, Freddy. Ang mga transaksyon magpapatunay na ang yaman ng mga Montefalco ay galing sa Pandaraya. Kapag lumabas ito, hindi lang ang mga Valderrama ang babagsak. Pati ang pangalan ng tatay mo ay kakaladka rin sa putik. Gusto mo ba talagang mangyari iyon? Napaatras si Freddy. Ang bawat salita ni Facundo ay tila isang hampas ng latigo sa kanyang pagkatao. Ang kanyang ama, ang bayani ng kanyang buhay ay isa rin palang kriminal sa paningin ng batas. Pumili ka, Freddy? Bulong ni Facundo, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo sa kanya. Ibigay mo sa akin ang buong kontrol o panuurin mong sunugin ko ang huling alaala ng taong pinakamamahal mo. Sa sandaling yon, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig mula sa likuran ng rest house. Ngunit hindi ito ang pulisya. Ito ay ang mga itim na sasakyan ng mga tauhan ni Doña Consuelo na nakatakas sa pag-aresto. Nakita ni Freddy ang kislap ng baril mula sa malayo. Isang bala ang tumama sa monumento ng kanyang ama, nagpabasag sa bahagi ng marmol. Walang aalis ng buhay rito. Sigaw ng isang boses mula sa megafona. Si Clara. Sa gitna ng kaguluhan, hinila ni Facundo si Freddy patungo sa likod ng monumento. Mukhang hindi lang ako ang may gustong pumatay sa'yo ngayon, sabi ni Facundo. Ang kanyang boses ay may halong kaba at pananabik. Sino ang tunay na kalaban sa gitna ng nag-aapoy na bukirin, at sapat ba ang dugong nananalatay sa kanilang mga ugat para iligtas ang isa't isa mula sa galit ng nakaraan? Hindi pa tayo tapos, Freddy. Kung babagsak kami, siguraduhin kong kasama ka naming mabubulok sa lupa. Ang tinig ni Clara ay pumailan lang sa gitna ng dapit, hapon-puno ng pait at desperasyon. Hindi na siya ang babaeng maamo na nagtatago sa likod ni Fernando. Ngayon ang kanyang mukha ay balot ng put habang hawak ang isang maliit na baril. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay nakapako kay Freddy. Sa kanyang likuran, ang mga ilaw ng sasakyan ay tila mga nanunuring mata sa gitna ng papalalim na dilim. Ang malakas na pagsabog mula sa baril ay muling bumasag sa katahimikan ng bukirin, nagpasilid sa mga ibon mula sa mga puno. Naramdaman ni Freddy ang mabilis na paghila sa kanya ni Facundo, patungo sa likod ng makapal na pader ng lumang rest house. Ang bawat pagtama ng bala sa simento ay nagpapadama sa kanya ng panginginig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Sumunod kayo sa akin, huwag kayong hihinto, sigaw ni Facundo. Ang kanyang boses ay naging matigas at puno ng utos. Habang tumatakbo sila sa madilim na pasilyo ng lumang bahay,
Ang amoy ng alikabok at luma ng kahoy ay sumalubong sa kanila. Ang tanging liwanag ay ang mga sinag ng buwan na dumadaan sa mga siwang ng bintana. Ang puso ni Freddy ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Sa gitna ng takot, hindi niya magawang alisin ang kanyang paningin sa likod ni Facundo. Ang lalaking kanina lang ay banta sa kanyang yaman, pero ngayon ay kaisa niya sa pagtakas. Huminto sila sa dulo ng isang madilim na silid kung saan ang sahig ay gawa sa matatandang tabla. Mabilis na lumapit si Facundo sa isang sulok at hinila ang isang nakatagong hawakan. Ang tunog ng pagkaskas ng kahoy sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa silid habang bumubukas ang isang lihim na pinto patungo sa silom. "Dito, bilis!" bulong ni Facundo habang itinutulak si Freddy pababa sa hagdan ng gawa sa bato. Sa ilalim ang hangin ay malamig at may amoy ng basang lupa. Ngunit hindi sila nag-iisa. Mula sa kadiliman, isang pamilyar na anino ang dahan-dahang lumitaw may hawak na isang gasera na nagbibigay ng malabong liwanag sa paligid. "Lola Idang!" Ang tanging nawika ni Freddy, ang kanyang boses ay nanginginig sa gulat. Ang matandang vunoy ay nakatayo roon. Tila ba matagal na silang hinihintay? Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng takot, kundi isang uri ng malungkot na pagtanggap. "Alam ko na darating kayo rito. Dito rin nagtatago ang iyong ama tuwing ang mundo ay nagiging masyadong malupit para sa kanya, Freddy." Lumingon si Freddy kay Facundo na ngayon ay abala sa pagsasara ng pinto sa itaas. "Lola, ano po ang ibig ninyong sabihin, bakit po kayo narito?" "Dahil ang silong na ito ay hindi lang taguan, iha. Ito ang lagusan patungo sa huling katotohanan," sagot ni Lola Idang habang itinuturo ang isang lumang cabinet na bakal sa sulok. "Facundo, ibigay mo sa akin ang music box." Lumapit si Facundo, ang kanyang muka ay balot ng pawis at dumi. Inabot niya ang kahon ng walang imik. Nakita ni Freddy ang kakaibang paglambot sa mga mata ng lalaki habang nakatingin kay Lola Idang isang ekspresyong malayo sa pagiging sakim na ipinakita niya kanina sa monumento. "Freddy, Facundo," tawag ni Lola Idang sa kanilang dalawa. "Makinig kayong mabuti. Ang inyong ama ay nagkamali, oo. Marami siyang pagkukulang. Pero ang huling testamento na hinahanap ninyo, hindi yon tungkol sa kung sino ang makakakuha ng mas maraming pera." Dahan-dahang binuksan ni Lola Idang ang ilalim ng music box gamit ang isang maliit na susi na kinuha niya sa kanyang kwintas. Ang kaparehong susi na nakita ni Freddy sa putekan. Mula sa loob, inilabas niya ang isang papel na may selyo ng Montefalco Estate. Ngunit, may nakasulat na mga salita sa sulat kamay ng kanilang ama. "Para sa aking mga anak na pinaghiwalay ng pagkakataon at takot," pagbasa ni Lola Idang. Naramdaman ni Freddy ang paghinto ng kanyang mundo. Tumingin siya kay Facundo. Ang lalaki ay nakatitig sa papel, ang kanyang panga ay mahigpit na nakatikom habang ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ng luha. "Sinasabi rito," patuloy ni Lola Idang, ang boses ay nanginginig sa emosyon, "na ang Batangas property ay hindi pwedeng ibenta o ipamana sa iisang tao lang. Ang lupang ito ay nakalaan para sa isang foundation na kailangang pangunahan ninyong dalawa. Ito ang kanyang paraan para pilitin kayong magsama para itama ang pagkakamaling nagawa niya nung itaboy niya si Facundo para sa kaligtasan ninyong dalawa." "Kaligtasan?" tanong ni Facundo, ang kanyang boses ay puno ng pait. "Paano naging kaligtasan ang itapon ako sa kalsada?" "Dahil alam ng iyong ama na papatayin ka ni Doña Consuelo kapag nalaman niyang ikaw ang tunay na tagapagmana ng Montefalco," bulong ni Lola Idang. "Itinago ka niya hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa takot na mawala ka rin gaya ng kanyang unang asawa." Ang katahimikan sa loob ng silong ay naging kasing bigat ng bato. Ang tanging naririnig ay ang mahinang lagitik ng apoy sa gasera at ang malalayong kalabog ng mga paa sa itaas, ang mga tauhan ni Clara na hinahanap sila. Naramdaman ni Freddy ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang galit niya kay Facundo ay tila unting natutunaw na papalitan ng isang malalim na lungkot para sa dalawang taong naging biktima ng parehong pamilya sa magkaibang paraan. "Facundo,
Ang pagtawag ni Freddy ay malambot, halos isang bulong. Tumingin sa kanya si Facundo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Freddy ang bata sa loob ng lalaki, ang batang nag-aayos ng tubo, ang batang walang pamilya, ang batang galit sa mundo dahil akala niya ay hindi siya minahal. Ngunit bago pa man makapagsalita ang isa sa kanila, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng kahoy ang narinig sa itaas. Ang pinto ng silong ay pilit na binubuksan mula sa labas. Nandito sila, wasakin ang pinto. Sigaw ng isang lalaki mula sa itaas. Mabilis na hinarap ni Facundo ang pinto, ang kanyang mukha ay muling naging matigas. Lola, dalhin mo si Freddy sa lagusan sa likod ng cabinet. Ngayon na. Paano ka? Tanong ni Freddy, ang kanyang kamay ay humawak sa braso ni Facundo nang hindi niya namamalayan. Tumingin si Facundo sa kanya, isang ngiting puno ng sakripisyo ang sumilay sa kanyang mga labi. Kailangan kong tapusin ang utang na loob ko sa ating ama Freddy. At sa pagkakataong ito, ako naman ang magliligtas sa iyo, kapatid. Sa isang marahas na pagtulak, ipinasok sila ni Facundo sa madilim na lagusan sa likod ng cabinet. Ang huling nakita ni Freddy bago sumara ang pinto ay ang anyo ni Facundo na nakatayo sa tapat ng hagdanan, hawak ang isang bakal na pamalo handang harapin ang mga kaaway na pababa na sa silong. Ang pagbangon ba ni Freddy ay mangangailangan muli ng isa pang sakripisyo, at sapat ba ang katotohanang natuklasan nila para pagbuklurin ang dalawang pusong? Matagal ng pinaghiwalay ng Huwag kang lilingon, Freddy, takbo. Ang huling utos ni Facundo ay tila isang sumpa na humahabol sa kanya sa loob ng madilim at makitid na lagusan. Kasama si Lola Idang, pilit na binabaybay ni Freddy ang daan na tanging liwanag lamang ng isang maliit na flashlight ang nagsisilbing gabay. Ang hangin sa loob ay kulob at amoy amag. Tila bawat hininga niya ay punong-puno ng alikabok ng nakaraan. Narinig ni Freddy ang malakas na tunog ng pagbagsak ng pinto ng silong sa itaas. Ang tunog ng mga bakal na tumatama sa semento at ang mga sigaw ng galit ni Clara ay umalingaw-ngaw sa loob ng lagusan, tila ba ang pader mismo ay sumisigaw sa takot. Naramdaman niya ang panginginig ng mga kamay ni Lola Idang na nakakapit sa kanyang braso. Iha, dalian natin. Malapit na ang dulo nito. Pagmamakaawa ni Lola Idang ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at kaba. Paano si Facundo, Lola? Hindi natin siya pwedeng iwan doon. Sagot ni Freddy. Huminto siya sandali, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok nito ay nagpapaalala sa kanya ng muka ng lalaking tinawag siyang kapatid sa huling pagkakataon. Ang kapatid mo ay matatag, Freddy. Alam niya ang ginagawa niya. Ang mahalaga ay mailigtas natin ang testamento at ang iyong buhay. Yan ang tanging paraan para hindi masayang ang sakripisyo niya, paliwanag ng matanda habang pilit siyang hinihila pasulong. Habang naglalakad ang kanyang mga daliri ay dumaan sa magaspang na pader ng lagusan. Naramdaman niya ang mga ukit sa bato, mga marka na tila iniwan ng kanyang ama noong mga panahong ito pa ang kanyang taguan. Isang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Freddy. Sa loob ng 3 taon, inakala niyang nag-iisa siya. Ngunit sa madilim na lagusang ito, naramdaman niya ang proteksyon ng kanyang ama at ang pagmamahal ng isang kapatid na hindi niya kailanman nakilala. Biglang isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa direksyon ng silong na kanilang nanggaling. Kasunod nito ay ang nakabibining katahimikan, napahinto si Freddy. Ang kanyang hininga ay naging mababaw. Facundo, bulong niya. Gusto niyang bumalik, gusto niyang sumigaw, ngunit ang kamay ni Lola Idang ay lalong humigpit sa kanyang braso. Huwag, Freddy. Huwag kang susuko ngayon, giit ni Lola Idang. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makakita sila ng isang maliit na liwanag sa dulo. Ang laguskutan ay nagtatapos sa isang makitid na butas na natatakpan ng naglalakihang mga ugat ng puno. Sa labas, ang sikat ng dapit hapon ay nagbibigay ng kulay ginto sa malawak na Kandongwa. Hangzuyong ang paboritong lugar ng kanyang ama sa Batangas. Paglabas nila ang amoy ng sariwang hangin at ang bango ng mga bulaklak ay sumalubong sa kanila, isang malaking kontrast sa amoy ng kamatayan sa loob ng rest house. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang.
Sa di kalayuan, nakita ni Freddy ang anino ng isang tao na naglalakad sa gitna ng mga sunflower. Hindi ito si Facundo. Hindi rin ito ang mga tauhan ni Clara. Ito ay si Fernando. Nakatayo ang kanyang asawa sa gitna ng gadong. Hawak ang isang dekalibren baril. Ang kanyang suot na polo ay gusot-gusot at may mga bahid ng dugo. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-ibig na inakala ni Freddy na tunay, na yon ay puno ng isang uri ng kabaliwan. Akala mo ba ay makakatakas ka ng ganun kadali, Freddy? Ang boses ni Fernando ay mahina, ngunit may dalang panganib na mas matalas pa sa kutsilyo. Akala mo ba ay hahayaan kitang makuha ang lahat habang ako ay nabubulok sa dusa? Fernando, itigil mo na ito, pakiusap ni Freddy habang dahan-dahang humahakbang. Palikod pilit na itinatago si Lola Idang sa kanyang likuran. Nasa pulis na ang lahat ng ebidensya, tapos na ang laban ninyo. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Fernando. Tapos na, Freddy, kinuha mo sa akin ang lahat. Ang yaman ko, ang pangalan ko, pati ang respeto ng kumpanya. Na yon, kung wala rin nang akong babalikan, sisiguraduhin kung wala ka na ring pupuntahan. Itinaas ni Fernando ang baril at itinutok ito ng diretso sa puso ni Freddy. Ang kanyang daliri ay dahan-dahang gumagalaw sa gatilyo. Naramdaman ni Freddy ang lamig ng hangin sa kanyang balat. Tila ba ang kamatayan ay nakatayo na sa kanyang tabi? Ngunit bago pa man makaputok si Fernando, isang malakas na tunog ng pagharurot ng sasakyan ang narinig mula sa likuran. Isang lumang truck ang bumangga sa bakod ng bukirin, nagpapatalsik ng mga tuyong dahon at alikabok sa paligid. Mula sa truck, lumabas si Ate Salazar kasama ang mga tauhan ng kumpanya ni Don Roberto. Ngunit hindi lang sila ang naroon. Sa likod ng truck, dahan-dahang bumaba ang isang duguan at nanghihinang lalaki, si Facundo. Fernando, bitawan mo ang baril! Sigaw ni Facundo habang pilit na tumatayo kahit na ang kanyang kaliwang braso ay puno ng dugo. Tumingin si Fernando kay Facundo, ang kanyang muka ay balot ng put. Ikaw? Dapat ay patay ka na. Ang mga Montefalco ay hindi basta-basta namamatay, Fernando. Bulong ni Facundo habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang kapatid na si Freddy. Sa sandaling yon ang langit ay biglang nagdilim at ang unang patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak sa kandong Huahong Zuang. Ang bawat patak ay tila naghuhugas sa dugo at putik, ngunit hindi nito kayang hugasan ang tensyong namamayani sa pagitan ng apat na taong pinagbuklod ng pot at paghihigante. Piliin mo, Fernando, hamon ni Facundo. Ibababa mo ang baril na yan at haharapin ang batas o mamatay ka rito kasama ng mga bulaklak na kailanman ay hindi mo natutunang mahalin. Ang daliri ni Fernando sa gatil, yo ay nanginig. Tumingin siya kay Freddy, kay Facundo, at pagkatapos ay sa madilim na langit. Isang mahabang sandali ng katahimikan ang namayani, kung saan ang tanging naririnig ay ang patak ng ulan sa mga dahon ng sunflower. Biglang isang putok ng baril ang muling umalingaw-ngaw. Ang usok mula sa dulo ng baril ay mabilis na tinangay ng malamig na hangin, kasabay ng pagsabog ng mga talulot ng sunflower na tinamaan ng bala. Ngunit hindi si Freddy ang bumagsak. Ang baril sa kamay ni Fernando ay tumalsik sa putikan ng tamaan ito ng bala mula sa isa sa mga pulis na kasama ni Ate Salazar. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kaindong. Maliban sa tunog ng malakas na pagbuhos ng ulan at ang gurgur ng mga sasakyang papalapit. Napaluhod si Fernando sa putikan, hawak ang kanyang nanginginig na kamay na dinaluyan ng dugo. Ang kanyang muka ay hindi na nagpapakita ng galit, kundi isang purong takot. Ang takot ng isang taong alam na wala na siyang matatagwan. Freddy, makinig ka sa akin, pakiusap ni Fernando ang kanyang bose, as ay nanginginig habang pilit na gumagapang patungo sa kanya. Ginawa ko lang yon dahil natatakot ako kay Mama. Alam mo kung paano siya magalit, Freddy? Mahal kita, alam mo yan, di ba? Tiningnan ni Freddy ang lalaking kanyang pinang-akwa ng habang buhay. Sa ilalim ng ulan, ang mukha ni Fernando ay tila isang maskarang natutunaw. Wala na siyang naramdamang pot, wala na ring pag-ibig. Tanging isang malalim at malamig na kapaguran ang nanahan sa kanyang puso.
Huwag mong dungisan ang salitang mahal, Fernando. Mahinang sagot ni Freddy. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng ulan. Ang pagmamahal ay hindi nagtatali sa puno ng mangga. Ang pagmamahal ay hindi pumapatay ng sariling anak para lang sa pera. Ang tanging minahal mo ay ang sarili mo at ang kapangyarihang ibinigay ko sa iyo. Sa likuran ni Freddy, narinig niya ang mahinang ubo ni Facundo. Mabilis siyang lumingon at nakitang inaalalayan na ito ni Ate Salazar. Ang dugo sa braso ni Facundo ay patuloy na humahalo sa tubig ulan, nagbibigay ng maputlang kulay rosas sa lupang kanilang kinatatay. Facundo? Sigaw ni Freddy habang tumatakbo patungo sa kanyang kapatid. Ngumiti si Facundo, isang ngiting puno ng pait, ngunit may bakas ng ginhawa. Huwag kang mag-alala para sa akin. Mas matigas ang bungo ko kaysa sa mga bala nila. Dinala ko na ang ambulansya, Freddy, sabi ni Ate Salazar habang tinitingnan ang paligid. At ang mga tauhan ni Clara na huli na sila sa loob ng rest house, wala na silang tatakasan. Nakita ni Freddy kung paano pinalibutan ng mga pulis si Fernando. Habang nilalagyan ito ng posas, pilit pa rin itong sumisigaw, isinisisi ang lahat kay Doña Consuelo, kay Clara at pati na kay Freddy. Isang huling pagtatangka na maging biktima sa gitna ng kanyang sariling kasamaan. Dinala si Facundo sa loob ng truck para mabigyan ng paunang lunas. Sumama si Freddy sa loob, hawak ang malamig na kamay ng kanyang kapatid. Sa gitna ng dilim ng sasakyan, ang tanging liwanag ay ang mula sa scoreboard ng kanilang mga buhay na ngayon ay tila nagbabago na ang takbo. Bakit Facundo? Tanong ni Freddy habang pinupunasan ng dumi sa mukha ng lalaki gamit ang kanyang panyo. Bakit mo itinaya ang lahat para sa akin? Pwede mo naman akong iwan sa silong at kunin ang lahat ng yaman para sa sarili mo. Tumitik sa kanya si Facundo. Ang kanyang mga mata ay hindi na ang mga mata ng isang tubero na puno ng lihim, kundi ang mga mata ng isang lalaking nahanap na ang kanyang hinahanap. Dahil sa loob ng 30 taon, Freddy, ang yaman ay wala namang ibinigay sa akin, kundi gutom. Pero ang makita kang ligtas, yon ang unang pagkakataon na naramdaman kong may silbi ang pagiging isang Montefalco. Inilabas ni Facundo ang music box mula sa kanyang gilid. Medyo may lamat na ito, ngunit buo pa rin. Inabot niya ito kay Freddy. Ito ang huling hiling ng tatay natin. Hindi pera ang gusto niyang ibigay sa atin, kundi ang pagkakataong maging pamilya. Ipagpatuloy mo ang foundation, Freddy. Gawin nating sunflowers ang lahat ng putik na iniwan nila. Naramdaman ni Freddy ang init ng luha sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon ang kanyang pag-iyak ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang uri ng paghilom na nagsisimula ng mabuo sa kanyang kaluluwa. Nang makarating sila sa ospital sa Batangas, ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga Valderrama ay kumalat na sa buong bansa. Ang livestream ni Facundo ay naging mitya ng isang malaking investigasyon na hindi na mapipigilan ng kahit anong dami ng pera. Pagkalipas ng ilang oras, habang naghihintay si Freddy sa labas ng kwarto ni Facundo, lumapit sa kanya si Ate Salazar. Freddy, may masama akong balita mula sa Maynila. Si Doña Consuelo, tinangka niyang tumakas sa kulungan kanina. Sa gitna ng kaguluhan, inatake siya sa puso. Nanigas si Freddy. Nasaan siya ngayon? Patay na siya, Freddy. Ang lahat ng kanyang kasamaan ay sumama na sa kanya sa hukay. Sagot ng abogado nang may malungkot na himig. Isang mahabang hininga ang pinakawala ni Freddy. Ang babaeng naging bangungot ng kanyang buhay ay wala na, ngunit hindi siya nakaramdam ng katuwaan. Tanging isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanya. Ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang mga sugat ay mananatili pa rin. At si Fernando? Tanong niya. Habang buhay na pagkabilanggo ang haharapin niya kasama si Clara. Wala na silang paraan para makalabas pa, pagtatapos ni Salazar. Habang naglalakad si Freddy patungo sa bintana ng ospital, nakita niya ang bukang liwayway na nagsisimulang sumilip sa silangan. Ang ulan ay tumigil na at ang kalangitan ay unti-unting nagiging asul. Ngunit sa gitna ng kanyang pagmuni-muni, isang nurse ang lumapit sa kanya. May dalang isang lumang sobre na nakuha raw mula sa mga gamit ni Doña Consuelo bago ito pumanaw.
Ma'am, pinabibigay po ito ng mga pulis. Sabi rito, ito ra ang orihinal na medical records mo noong gabing mawala ang anak mo. Sabi ng nurse. Dahan-dahang binuksan ni Freddy ang sobre. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Habang binabasa ang mga dokumento, ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang papel ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang record ay nagsasabing hindi namatay ang sanggol. Ang katarungan ba ay simula pa lamang ng isang mas malaking paghahanap at nasaan ang batang inakala ni Freddy na matagal na niyang naulila? Buhay ang anak ko, ati, sabihin mo sa akin. Buhay ang anak ko. Ang tinig ni Freddy ay halos isang pagsamo, isang gurugur ng lalamon ng tuyo sa loob ng ilang oras na paghihintay. Ang puting papel na hawak niya ay nanginginig tila ba may sariling buhay na gustong kumawala sa kanyang mga daliri? Ang mga salitang nakasulat sa medical record, discharge to guardian, ay paulit-ulit na sumasayaw sa kanyang malabong paningin. Sa loob ng 2 taon, ang kanyang dusa ay nakaugat sa puntod na walang laman sa isang batang inakala niyang naging abo na bago pa man masilayan ang mundo. Ang pasilyo ng ospital ay napakatahimik, maliban sa mahinang tunog ng mga swero at ang malayo at regular na yabag ng mga nurse. Ang amoy ng alkohol at gamot ay tila sumasakal kay Freddy, ngunit ang bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang pag-asang mas masakit pa sa katotohanan. Freddy, kumalma ka muna, bulong ni Ate Salazar habang hinahawakan ang kanyang balikat. Ang kanyang muka ay puno ng pagkabahala. Ang dokumentong yan ay nagsasabing inilabas ang bata mula sa ospital sa ilalim ng pangalan ni Doña Consuelo. Pero hindi natin alam kung nasaan siya ngayon. 2 taon na ang nakalipas, iha. Hindi mo naiintindihan, ati. Sigaw ni Freddy, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bakanteng pasilyo o nagpalingon sa ilang pasyente. Pinaniwala nila ako na namatay ang anak ko, Pi. Nanood ko si Fernando na umiyak sa harap ng isang maliit na kabaong na wala palang laman. Anong klaseng mga halimaw sila? Naramdaman ni Freddy ang kanyang tuhod na nanghihina. Napasandal siya sa malamig na pader ng ospital dahan-dahang, napaupo sa sahig, habang ang mga papel ay nakakalat sa kanyang paligid. Ang bawat luhang pumatak ay may dalang hapdi ng 2 taong pangungulila. Ang galit niya kay Doña Consuelo ay tila muling nag-apoy, ngunit ngayon, wala na ang matanda para harapin ang kanyang pot. Ang kamatayan ay naging isang madaling takasan para sa babaeng nagnakaw ng kanyang anak. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto ni Facundo. Lumabas ang lalaki, nakasandal sa isang saklay, ang kanyang braso ay balot pa rin ng puting benda. Ang kanyang muka ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon nang makita ang kalagayan ni Freddy. Hahanapin natin siya, Freddy. Boses ni Facundo mahinangon at matatag. Lumapit siya at dahan-dahang naupo sa tabi ng kanyang kapatid sa sahig. Hindi ako titigil hanggat hindi mo nayayakap ang anak mo. Yan ang pangako ko sa iyo bilang kapatid. Tumingala si Freddy kay Facundo. Facundo, paano kung itinapon nila siya? Paano kung... Huwag mong isipin yan, putol ni Facundo. Ang mga Valderrama ay sakim. Pero alam ni Consuelo ang halaga ng isang Montefalco. Hindi niya itatapon ang batang iyon. Gagamitin niya yon bilang alas kung sakaling mabigo ang lahat ng kanyang plano. May iniwan siyang bakas, Freddy. Kailangan lang nating hanapin ang taong huling humawak sa bata. Kinuha ni Ate Salazar ang isa pang dokumento mula sa sobre. May nakasulat na pangalan dito sa guardian signature. Isang nurse na naggangalang Maribel Santos. Siya ang huling nakitang kasama ng bata bago ito nawala sa record ng ospital. Maribel, bulong ni Freddy. Tila, bumalik ang kanyang gunita sa gabi ng kanyang panganganak. Naalala niya ang isang nurse na laging umiiwas sa kanyang tingin. Ang nurse na mabilis na kinuha ang bata matapos siyang turukan ng pampatulog. Nasaan siya ngayon, ati? Tanong ni Freddy habang pilit na tumatayo ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng lakas na tila hindi nanggaling sa kanyang nanghihinang katawan. Ayon sa huling impormasyon, nagbitiw siya sa trabaho makalipas ang 1 linggo matapos ang insidente.
Ang kanyang huling address ay sa isang liblib na baryo sa dulo ng Batangas. Sagot ni Salazar. Hindi na nag-aksyaya ng panahon si Freddy. Pupunta tayo roon. Nayon din. Freddy, gabi na at malakas pa ang ulan. Bukas na tayo umalis. Pakiusap ni Facundo. Hindi ko na kayang maghintay ng isa pang gabi, Facundo. 2 taon ko nang hinihintay ang gabing ito nang hindi ko alam. Bawat segundo na lumilipas ay parang 1 taon para sa akin. Giit ni Freddy, habang mabilis na naglalakad patungo sa exit ng ospital. Habang bumababa sila sa lobby, isang figura ang humarang sa kanilang daan. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis, may hawak na isang itim na recorder. Ma'am Montefalco, sandali lang po, sabi ng pulis. May huling mensahe si Fernando Valderrama mula sa kanyang selda. Sabi niya, ibibigay niya ang lokasyon ng bata pero sa isang kondisyon. Nanigas si Freddy. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahan kumuyom. Anong kondisyon? Gusto niyang bawiin mo ang lahat ng demanda laban sa kanya. Gusto niyang bigyan mo siya ng pagkakataong makalaya kapalit ng buhay ng anak mo. Paliwanag ng pulis. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Freddy. Tumingin siya kay Facundo at pagkatapos ay sa madilim na langit sa labas ng ospital. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila walang balak tumigil. Ngunit sa loob ng puso ni Freddy ang bawat patak ay tila naghuhugas sa huling hibla ng kanyang takot. Sabihin mo kay Fernando. Bulong ni Freddy, ang kanyang boses ay puno ng lamig at paninindigan. Na hindi niya kilala ang babaeng hinarap niya sa ilalim ng puno ng mangga. Hahanapin ko ang anak ko nang wala ang tulo niya. At sisiguraduhin kong sa bawat araw na makikita ko ang ngiti ng anak ko, mas lalong magdidilim ang mundo niya sa loob ng kulungan. Habang sumasakay si Freddy sa sasakyan ni Ate Salazar, isang huling tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nakatingin sa malayo. Nasaan ka, anak? Naririnig mo ba ang tibok ng puso ng nanay na matagal nang namatay, ngunit muling nabuhay dahil sa iyo? Huwag mong itanggi ang katotohanan, Maribel. Ang bawat segundong pagsisinungaling mo ay katumbas ng habang buhay na pagkakulong. Nasaan ang anak ko? Ang boses ni Freddy ay hindi sumisigaw, ngunit may dalang bigat na tila isang dambuhalang alon na handang lumamon sa maliit na dampa sa dulo ng Barangay Malaya. Nakatayo siya sa gitna ng sala na amoy amag at luma ang kanyang basang bestida ay nagiiwan ng bakas ng tubig sa sahig na kawayan. Sa labas ang dagundong ng kulog ay tila nakikiramay sa galit na nag-aapoy sa kanyang dibdib. Ang nurse na si Maribel ay napasandal sa isang lumang aparador, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang yakap ang isang kupas na unan. Ang kanyang mukha ay balot ng takot. Ang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan kung saan nakatayo si Facundo na kahit dugo-dugoan ng braso ay nananatiling matatag na bantay. Ma'am Freddy, patawarin ninyo ako. Hikpi ni Maribel ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa tindi ng iyak. Binayaran ako ni Doña Consuelo. Binantaan niya ang buhay ng pamilya ko. Wala akong choice kundi sundin siya. Sabi niya mas magiging maayos ang buhay ng bata kung malayo sa inyo. Anong karapatan niya magpasya para sa akin? Untag ni Freddy, humakbang siya nang mas malapit ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng kislap ng kidlat. Inagawan niyo ako ng pagkakataong marinig ang unang iyak niya. Inagawan niyo ako ng 2 taon na dapat ay nayayakap ko siya. Maribel, bilang isang babae, paano mo nasikmurang gawin yon? Dahan-dahang lumuhod si Maribel sa harap ni Freddy. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa alikabok ng sahig. Araw-araw akong sinusumbatan ng konsensya ko, ma'am. Bawat gabi, naririnig ko ang iyak ng bata. Hindi ko siya itinapon. Hindi ko siya ibinigay sa iba. Inalagaan ko siya rito. Itinuring ko siyang parang sarili kong anak. Nanigas ang buong katawan ni Freddy. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok sa loob ng isang saglit. Nandito siya, ang anak ko. Nandito sa loob ng bahay na ito. Isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto mula sa maliit na silid sa likuran ang bumasag sa katahimikan. Isang maliit na batang lalaki may suot na kupas na t-shirt at may mga matang kasing itim ng gabi ang dahan-dahang lumabas. Hawak niya ang isang lumang laruang gawa sa kahoy. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka
habang nakatingin sa mga estrangerong nasa loob ng kanilang bahay. Naramdaman ni Freddy ang kanyang tuhod na tuluyang bumigay. Napaluhod siya sa harap ng bata, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang itinaas, ngunit tila natatakot na hawakan ang isang pangarap na baka biglang maglaho. Ang bawat detalye ng mukha ng bata, ang hugis ng ilong na kasing-kasing ng sa kanyang ama, ang mga labi na kumuha sa kanyang sariling anyo, ay isang kumpirmasyon na matagal na niyang alam sa kanyang puso. Anak, bulong ni Freddy. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pighati at ligaya na hindi kayang ipaliwanag ng anumang salita. Ang bata ay tumingin kay Maribel, pagkatapos ay muling tumingin kay Freddy. Sa gitna ng katahimikan, isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ng bata. Isang ngiti na tila nagpawi sa lahat ng sakit na naranasan ni Freddy sa ilalim ng puno ng mangga. Mama? Mahinang tanong ng bata, ang kanyang tinig ay kasing tamis ng himig ng isang angel. Napahagulgol si Freddy habang dahan-dahang ngayakap ang bata. Ang bango ng balat ng kanyang anak, ang init ng maliit na katawan nito ay ang huling piraso ng kanyang pagkatao na matagal nang nawala. Sa sandaling yon, ang lahat ng yaman ng mga Montefalco, ang lahat ng kasamaan ng mga Valderrama ay naglaho. Ang tanging mahalaga ay ang tibok ng puso ng kanyang anak na dumadampi sa kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyayakap, pan-isang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan ang narinig sa labas ng dampa. Ang mga ilaw ng sasakyan ay tumagos sa mga siwang ng dingding na kaway, ang tila mga nanunuring mata na naghahanap ng biktima. Mabilis na tumayo si Facundo at hinila ang kanyang baril. Freddy, itago mo ang bata sa likod, may dumating! Ang pinto ng dampa ay marahas na bumukas at pumasok ang isang lalaking hindi inasahan ni Freddy na makikita muli. Si Ate Gardo, ang abogadong nagkanulo sa kanya, ay nakatayo roon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay balot ng matinding takot at ang kanyang mga kamay ay nakataas. Freddy, kailangan nating umalis na yon din, sigaw ni Gardo. Si Fernando, nakatakas siya sa custody ng pulisa habang inililipat siya sa probinsya. Alam niya ang lugar na ito. Papunta siya rito para kunin ang bata at gamitin siyang huling baraha para makatakas sa bansa. Naramdaman ni Freddy ang matinding lamig na bumalot sa kanyang buong katawan. Ang kanyang yakap sa anak ay lalong humigpit. Ang katarungang inakala niyang ganap na ay muling nanganib. Ang pagbangon ba ni Freddy ay mauuwi sa isang madugong paghaharap para sa buhay ng kanyang anak at hanggang saan ang kayang gawin ng isang desperadong ama para sira inang huling piraso ng kaligayahan ng babaeng minsan niyang pinahirapan. Freddy, pumasok kayo sa loob, iligtas mo ang anak mo. Ang boses ni Facundo ay parang isang utos mula sa langit sa gitna ng naggangalit na bagyo. Mabilis na binuhat ni Freddy ang kanyang anak, ang maliit na katawan nito ay nanginginig sa takot habang nakasubsob sa kanyang leeg. Kasama si Maribel, nagtago sila sa pinakamadilim na sulok ng dampa sa likuran ng mga sako ng bigas, habang ang tunog ng papalapit na sasakyan ay tila isang dambuhalang hayop na handang manakmal. Ang liwanag mula sa headlight ng sasakyan ay tumagos sa mga siwang ng dingding, tila mga daliri ng kamatayan na naghahanap sa kanila. Narinig ni Freddy ang marahas na pagpreno sa labas, kasunod ang tunog ng pagbukas ng pinto at ang mabibigat na yabag ng sapatos sa basang lupa. Freddy, alam kong nandyan ka. Ibigay mo sa akin ang anak ko. Ang boses ni Fernando ay puno ng kabaliwan. Wala na ang maamong tinig ng asawang minahal niya. Ang naririnig niya ngayon ay ang halimaw na binuo ng kasakiman at put. Ang tunog ng pagkasa ng baril ay umalingaw sa paligid, nagpatahimik pati sa mga kuliglig sa labas. Huwag kang hahakbang ng mas malapit, Fernando, sigaw ni Facundo mula sa pintuan. Tapos na ang laban mo. Sumuko ka na habang may pagkakataon ka pa. Sumuko? Wala na akong babalikan, Facundo. Kinuha ninyo sa akin ang lahat. Ngayon kukunin ko ang tanging bagay na magliligtas sa akin. Isang malakas na tunog ng pagsipa sa pinto, ang yumanig sa buong dampa. Bumukas ang pinto at pumasok ang liwanag ng kidlat, inilalantad ang anyo ni Fernando. Ang kanyang mga mata ay nalilisik. Ang kanyang damit ay punong-puno ng putik at dugo mula sa kanyang pagtakas. Itinutok niya ang baril kay Facundo,
ngunit ang kanyang paningin ay pabalik-balik sa sulok kung nasaan si Freddy. Ibigay mo sa akin ang bata, Freddy. Isang hakbang lang at sisiguraduhin kong hindi na makakatayo ang kapatid mong ito. Banta ni Fernando. Naramdaman ni Freddy ang matinding takot. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naparalisa. Ang init ng katawan ng kanyang anak sa kanyang bisig ay nagbigay sa kanya ng lakas na mas matindi pa sa anumang sandata. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang pinagtatago at iniharap ang kanyang sarili kay Fernando habang protektado ang bata sa kanyang likuran. Wala kang makukuha rito, Fernando. Ang boses ni Freddy ay malamig at matatag. Ang batang ito ay hindi mo alas. Hindi siya kasangkapan para sa kaligtasan mo. Siya ang buhay ko at kung gusto mo siyang makuha, kailangan mo muna akong patayin. Huwag mo akong subukan, Freddy. Sigaw ni Fernando, ang kanyang kamay na humahawak sa baril ay nanginginig. Sa isang iglap, sumugod si Facundo kay Fernando. Ang tunog ng kanilang pagbubuno ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na dampa. Ang mga gamit ay nagpalsikan ng mesa ay tumaob at ang tunog ng pagkakalabog ng mRNA katawan sa sahig ay nagdulot ng matinding kaba kay Freddy. "Takbo, Freddy! Takbo!" sigaw ni Facundo habang pilit na pinipigilan ang kamay ni Fernando na may hawak na baril. Hindi nagatubili si Freddy. Kasama ang kanyang anak, mabilis siyang lumabas sa likurang pinto ng dampa, tumatakbo sa gitna ng maputik na bukirin sa ilalim ng malakas na ulan. Ang bawat hakbang niya ay isang pakikipaglaban sa madulas na lupa, ngunit ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa dulo ng pilapil kung saan nakita niya ang mga asul at pulang ilaw ng mga patrol car na papalapit. Isang malakas na putok ng baril ang narinig mula sa loob ng dampa. Napahinto si Freddy, ang kanyang puso ay tila tumalon palabas ng kanyang dibdib. Facundo, ang kanyang sigaw, ay nalunod sa ingay ng kulob. Lumingon siya at nakita ang isang figura na lumalabas mula sa dampa. Hindi ito si Facundo. Ito ay si Fernando na may hawak pa rin na baril at dahan-dahang naglalakad patungo sa kanya. Ang kanyang hakbang ay pilay, ngunit puno ng determinasyon. "Sabi ko sa'yo, walang aalis ng buhay." Bulong ni Fernando habang itinataas ang kanyang baril at itinatama ang asinta sa likod ni Freddy. Ngunit bago pa man niya makabitaw ng bala, isang matunog na tinig ang narinig mula sa megaphone ng mga pulis. "Fernando Valderrama, ibaba mo ang sandata, napapaligiran ka na." Hindi nakinig si Fernando. Sa kanyang desperasyon, pinindot niya ang gatilyo. Ngunit kasabay niyon ay ang pagtalo ng isang anino mula sa gilid, si Ate Gardo. Ginamit ni Gardo ang kanyang sariling katawan para harangin ang bala na dapat ay tatama kay Freddy. Ang tunog ng pagbagsak ni Gardo sa putikan ay hudyat ng pagdating ng mga pulis. Sa loob ng ilang saglit, si Fernando ay napalubog sa lupa ng mga awtoridad. Ang kanyang mga sigaw ng pagmumura ay dahan-dahang naglaho habang dinadala siya palayo. Mabilis na tumakbo si Freddy pabalik sa dampa. Nakita niya si Facundo na nakasandal sa pintuan, hawak ang kanyang tagiliran na dinaluyan ng dugo, nuit na kang iti. Ligtas na kayo," bulong ni Facundo bago dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. "Facundo, wag kang bibitit," sigaw ni Freddy habang niyayakap ang kanyang kapatid. Ang kanyang anak ay mahigpit na nakahawak sa kanyang damit. Sa gitna ng ulan habang ang mga sirena ay nagbibigay ng kakaibang musika sa madilim na gabi. Naramdaman ni Freddy ang isang uri ng katahimikan na matagal na niyang hinahanap. Ang bagyo ay hindi pa tapos, ngunit ang pinakamatinding bahagi nito ay lumipas na. Ang sakripisyo ba ni Facundo at Gardo ay ang huling kabayaran para sa mga kasalanan ng nakaraan at sa pagsikat ng araw bukas? Makikita na ba ni Freddy ang tunay na kulay ng kanyang bagong simula kasama ang kanyang anak? Methodist, ang bawat tibok ng puso ng anak ko sa aking dibdib ay sapat na para burahin ang lahat ng pait ng nakaraan. Ito ang tunay na kayamanan, hindi ang gintong ninakaw ninyo. Ang boses ni Freddy ay malumanay, ngunit may dalang lakas na tila isang matibay na haligi sa gitna ng silid ng korte. Hawak niya ang maliit na kamay ni Gabriel, ang kanyang anak na ngayon ay payapang nakaupo sa kanyang tabi.
Ang amoy ng lumang papel at semento sa loob ng silid ay hindi na nakakasuffocate. Sa halip ito ay amoy ng katarungang matagal nang ipinagkait. Sa kabilang paring nakaupo si Fernando. Wala na ang kanyang mapagmataas na tindig. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay lubog at walang kislap. At ang kanyang mga kamay ay nakatali ng bakal na posas. Sa tabi niya si Clara ay umiiyak nang walang tunog ang kanyang muka ay balot ng pagsisisi na huli na para sa lahat. Ang hatol ay malinaw. Habang buhay na pagkabilanggo para sa tangkang pagpatay, kidnapping at malawakang estafa. May gusto ka pa bang sabihin, Fernando? Tanong ng hukom, ang boses ay umalingaw sa tahimik na silid. Dahan-dahang tumingala si Fernando kay Freddy. Freddy, patawarin mo ako. Nabulag ako ng pera ni Mama. Isipin mo ang anak natin, Freddy. Huwag mo akong hayaang mabulok dito. Tumingin si Freddy sa lalaking dati niyang inakalang langit. Hindi para sa iyong ginagawa ko, Fernando. Para ito sa bata. Gusto kong lumaki siya sa mundong, alam niyang ang bawat kasamaan ay may katapat na parusa. Ang anak mo ay ligtas, na malayo sa lason ng iyong pangalan. Nang ilabas na ang mga akusado mula sa silid na ramdaman ni Freddy, ang isang mabigat na pasanin na tila dahan-dahang umaalis sa kanyang mga balikat. Ang tunog ng pagsasara ng malaking pinto ng korte ay tila ang huling tuldok sa isang madugong kabanata. Lumabas si Freddy sa lobby at doon ay nakita niya si Facundo. Nakaupo ito sa isang wheelchair, ang kanyang katawan ay balot pa rin ng mga benda mula sa operasyon. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Sa tabi niya ay si Ate Salazar at si Ate Gardo na himalang nakaligtas sa tama ng bala at nayon ay andang harapin ang kanyang sariling parusa sa ilalim ng batas bilang bahagi ng kanyang pagbabayad puri. Kapatid, tawag ni Facundo, ang kanyang boses ay naninginig sa emosyon. Lumapit si Freddy at dahan-dahang yumakap kay Facundo. Tapos na, Facundo. Malaya na tayo. Malaya na ang pangalang Montefalco. Anong balak mo sa mansyon, Freddy? Tanong ni Ate Salazar habang naglalakad sila palabas ng gusali. Ang sikat ng araw sa labas ay napakaliwanag, tila binabasbasan ang kanilang paglaya. Tumingin si Freddy sa malayo sa direksyon kung saan nakatayo ang mansyon ng mga Valderrama, ang bahay na naging saksi sa kanyang pagdurusa ang puno ng mga na naging kanyang krus. Ipapademolish ko ang mansyon, sagot ni Freddy nang may paninindigan. Ayaw kong may maiwang kahit anong bakas ng kadilimang iyon. Sa mismong lugar na iyon, magtatayo tayo ng isang sentro para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. At ang puno ng mangga, hahayaan ko itong manatili, pero hindi na bilang lugar ng parusya. Magiging lugar ito ng pahinga at laro para sa mga batang tulad ni Gabriel. Paglipas ng ilang linggo, tumayo si Freddy sa tapat ng gumuguhong pader ng mansyon. Ang tunog ng mabibigat na makinarya na unt-unting bumabasag sa mga semento ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Ang bawat bahagi ng bahay na bumabagsak ay katumbas ng bawat sakit na kanyang naranasan. Naramdaman ni Freddy ang maliliit na bisig ni Gabriel na yumakap sa kanyang binti. "Mama, look! The flowers!" Turo ng bata sa mga sunflower na nagsisimula ng tumubo sa paligid ng bakod. Ngumiti si Freddy at binuhat ang kanyang anak. Tiningnan niya ang puno ng mangga. Wala na ang mga lubid, wala na ang dilim. Ang mga dahon nito ay masiglang sumasayaw sa ihip ng hangin. "Freddy!" tawag ni Facundo mula sa kalsada. Nakatayo na ito ng maayos kahit may saklay pa. "Handa na ang lahat para sa groundbreaking ng Montefalco Healing Center." Tumango si Freddy. Isang huling tingin ang ibinigay niya sa lugar na dati ay kanyang impyerno. Ngayon nakikita niya ang liwanag. Nakikita niya ang isang bukas na puno ng pag-asa, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna ng kanyang sariling kapalaran. Ngunit habang naglalakad sila palayo, isang itim na kotse ang huminto sa dulo ng kalsada. Isang lalaking nakasuot ng barong ang lumabas, isang lalaking kamuk. Ni Don Roberto Montefalco noong kabataan nito. Isang estranggero na may dalang isang lumang dokumento na tila hindi pa nabubuksan. "Freddy Montefalco,"
Tanong ng lalaki, ang boses ay puno ng misteryo. May iniwan ng iyong ama na hindi para sa'yo, kundi para sa taong nagtago sa kanya bago siya namatay. Nanigas si Freddy. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis. Akala niya ay tapos na ang lahat, ngunit tila ang nakaraan ay may isa pang huling lihim na gustong ibunyag. Ano ang huling mensahe ni Don Roberto na magpapabago muli sa tadhana ng mga Montefalco at handa na ba si Freddy na harapin ang huling katotohanan bago ang tuluyang paghilom? Ang paghilom ay hindi nangangahulugang na wala na ang sakit. Ibig sabihin lamang nito, hindi na hinahayaan ng puso na ang sakit ang magdikta sa takbo ng buhay. 1 taon na ang nakalipas, wala nang gumuho ang mga pader ng mansyon ng mga Valderrama. Ngunit ang amoy ng sariwang lupa at ang bango ng mga sunflower ay tila laging bago sa pandinig at pang-amoy ni Freddy. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na hardin ng Montefalco Healing Center, suot ang isang simpleng puting bestida na sumasayaw sa ihip ng hangin. Wala na ang mga marka ng lubid sa kanyang mga pulso. Napalitan na ito ng isang manipis na gintong pulseras na may ukit ng pangalan ng kanyang anak. Ang lalaking misteryosong dumating noon si Ate Valdez ay nag-iwan ng isang huling testamento na nagpabago sa lahat. Hindi ito tungkol sa ari-arian, kundi isang liham ng paghingi ng tawad mula sa kanyang ama. Sa liham na iyon, inamin ni Don Roberto na ang kanyang pananahimik noon ay bunga ng kanyang takot na masaktan ang kanyang mga anak. Ang huling hiling niya ay ang pagkakaisa ni na Freddy at Facundo, isang hiling na ngayon ay naging katotohanan. "Mama, look! The butterflies are dancing!" Sigaw ni Gabriel habang tumatakbo sa gitna ng mga bulaklak. Ang kanyang tawa ay tila isang banal na musika na nagpapalimot sa lahat ng pait ng nakaraan. Lumapit si Facundo na ngayon ay wala na ang wheelchair at saklay. Ang kanyang muka ay maaliwalas na malayo sa imahe ng galit na tubero na unang nakilala ni Freddy. Handa na ang lahat para sa anibersaryo ng Foundation, Freddy? Maraming kababaihan ang dumating para magpasalamat. Ang dating puno ng mangga na naging simbolo ng dusa, ngayon ay punong-puno na ng mga sulat ng pag-asa mula sa kanila. Tumingala si Freddy sa dambuhalang puno ng mangga. Sa halip na lubid, ang mga sanga nito ay pinalamutian na ngayon ng mga makukulay na ribon at mga parol. Ang bawat hangin na dumadaan sa mga dahon nito ay tila bumubulong ng pagpapatawad. "Facundo, salamat!" bulong ni Freddy habang nakatingin sa kanyang kapatid. "Salamat sa hindi pagsuko sa akin, kahit na ako mismo ay sumuko na sa sarili ko noon." "Utang natin ito sa isa't isa, Freddy," sagot ni Facundo ng may ngiti. Ang mga Montefalco ay hindi nabubuhay para sa yaman, kundi para sa isa't isa. Sa kabilang dulo ng katarungan, narinig ni Freddy mula kay Ate Salazar na si Fernando ay nananatiling bilanggo hindi lamang ng rehas, kundi ng kanyang sariling konsensya. Si Clara naman ay nagtatrabaho na sa loob ng bilanggo, ang pilit na binabayaran ang kanyang mga kasalanan sa pamamagitan ng serbisyo. Ang put na dati ay sumasakal kay Freddy ay napalitan na ng isang malalim na awa. Alam niyang ang katarungan ay hindi lamang ang pagpapakultan sa sakaaway, kundi ang paglaya ng sariling puso mula sa gapos ng galit. Habang lumulubog ang araw sa dako ng Batangas, nagbibigay ng kulay ube at ginto sa kalangitan, naramdaman ni Freddy ang init ng kamay ni Gabriel na humawak sa kanyang palad. Kasama si Facundo at ang kanyang anak, naglakad sila patungo sa center kung saan naghihintay ang bagong pamilyang binuo ng paghilom. Ang kwento ni Freddy Montefalco ay hindi nagtapos sa ilalim ng puno ng mangga. Doon lamang ito nagsimula. Isang pagsisimula kung saan ang bawat patak ng luha ay naging pataba sa lupang sinibulan ng bagong pag-asa. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw at sa gitna ng mga sumasayaw na mirasol, natagpuan ni Freddy ang kapayapaang matagal nang ninakaw sa kanya. Dito nagtatapos ang ating kwento. Ngunit dito rin nagsisimula ang kanyang tunay na buhay bilang isang malayang babae. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang mga huling bahagi ng kwentong ito, hindi ko mapigilang balikan ang eksena sa unang kabanata. Noong si Freddy ay nakagapos sa puno ng mga basang-basa sa ulan at pinapanood ang kanyang asawang tumalikod sa kanya.
Sa sandaling yon, parang nadurog din ang puso ko. Napakasakit isipin na may mga taong kayang magkanulo sa pangalan ng utang na loob at kasakiman. Ang kwentong ito ay higit pa sa isang kathang-isip lamang. Ito ay hango sa mga totoong karanasan ng maraming kababaihan na tahimik na lumalaban sa bawat dampa, sa bawat sulok ng ating bansa. Inialay ko ang aking oras at damdamin para mabigyan ng tinig ang kanilang mga sakripisyo. Ang bawat salitang inyong narinig ay binuo ng may pagmamahal at malalim na pag-unawa sa hirap ng paghilom. Sa inyong palagay tama ba ang naging desisyon ni Freddie na huwag ibigay ang huling pagkakataon kay Fernando kapalit ng impormasyon tungkol sa kanyang anak? Kung kayo ang nasa kinalalagyan niya, pipiliin niyo rin ba ang katarungan kaysa sa madaling shortcut? Gusto ko ring itanong habang pinapakinggan niyo ang boses ko. Nasaan kayo ngayon? Kayo ba ay nagluluto ng hapunan para sa inyong pamilya? Naglilinis ng bahay? O marahil ay nagpapahinga pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho? Pakiramdam ko ay katabi ko lamang kayo. Nagkukwentuhan bilang magkaibigan. Sana ay ibahagi ninyo sa comment section ang inyong mga iniisip o kahit ang sarili ninyong mga kwento ng pagbangon. Dito sa ating channel, palaging may makikinig sa inyo. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong pusong maabot at matulungang humilom. Tandaan nyo ang mga lubid na minsan ay gumapos sa ating mga kamay. Ay maari nating gawing mga taling magdurugtong sa atin sa ating mga bagong pangarap. Manatiling matatag at mabuhay kayo ng may danggal sa sarili ninyong paraan. Pamagat ng kwento ang muling pag-uspong sa ilalim ng puno ng mangga paalala ang lahat ng mga karakter at sitwasyon. Sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at para maghatid ng positibong mensahe.